Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads. Kabanata 3971. Hindi ko ito gusto. Pupunta si Su Qingzhou sa bank plating. Agad na nabawi ni Ye Fan ang kanyang lakas, saan mo nakuha ang balita? Talagang gusto mo si President Su, kumikinang ang iyong mga mata, hindi inaasahang sinabi ni Wu Yanshuo. Hindi ko siya gusto. Iyan ay. Mahal ko siya, sabi ni Ye Fan. Natigilan si Wu Yanshuo, saglit na tinitigan ang lalaki bago siya bumalik sa katinoan. Hindi niya alam kung paano haharapin ang pagkaprangka ni Ye Fan, kaya't natahimik lang siya at sinabing. Ako, di ba nangako ako kay Qingju na tutulungan siyang mag-imbestiga sa Qingming sect? Humingi ako ng tulong sa isang kaibigan ngayon, at nakipag-ugnayan sa kanya para tingnan ang ilang impormasyon. Sinabi niya na kung gusto niyang suriin, pupunta siya doon sa lalong madaling panahon, dahil darating si President Su sa loob ng ilang araw, at ang Dest Alliance Building ay hindi bukas sa publiko sa oras na iyon. Sumimangot si Ye Fan He at sinabing, ang kaibigan mo ay isang staff member ng Dester Alliance. To be exact, siya ang librarian na namamahala sa library. Marami sa mga pinagkatiwalaang materyales mula sa Dester Alliance ang iniingatan para sa mga susunod na pagsisiyasat. Mga responsibilidad at iba pa. Ang aklatan ni Bang Ying, mayroong halos lahat ng uri ng materyales sa buong dagat ng buhangin sa loob ng halos 10 taon. Ilang impormasyon tungkol sa Qingming sect, nasulyapan ko rin ang ilan sa library ng alyansa. Siguro nang alisin ng Dest Alliance ang ilang Dark Guild, nagsimula silang kumilos laban sa Qingming sect. Nagmamadaling nagtanong si Ye Fan, sabi ba niya, para saan pumunta si Qingzhou sa bangpay? Hindi ito ang kaso. Maliwanag, maaaring ito ay isang regular na inspection, o maaaring ito ay isang mahalagang komisyon na kailangang idirekta ng personal, sino ang nakakaalam. Sabi ni Wu Yanshuo. Saglit na nag-isip si Ye Fan, anuman ang pinuntahan ni Su Qingzhou, hanggat dumating siya, tiyak na makikita niya ito. Sa ganitong paraan, nakakatipid ito ng maraming problema. Tinatawag kang Qingzhou, talagang sanay ka, sabi ni Wu Yanshuo sa isang komplikadong tono. Ilang 10,000 o libu-libong taon na ang nakalipas. Hindi ka ba pamilyar? Sabi ni Ye Fan. Si Wu Yanshuo ay mukhang hindi nagsasalita, kaya hindi niya maiwasang magtanong, kilala mo ba talaga si President Su? Ngumiti si Ye Fan, sabi ko asawa ko siya, naniniwala ka ba? Kinagat ni Wu Yanshuo ang kanyang mga labi, walang katahimikan. Oo, hindi ka naniniwala sa akin kapag sinabi ko ito, umiling si Ye Fan, tumalikod at sinabing, huwag kang kumilos mag-isa, tingnan mo ang impormasyon ng Qingming sect, sasamahan kita. Tumugon si Wu Yanshuo at tumingin kay Ye Fan. Pagkaraan ng mahabang panahon, nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Wu Yanshuo. Mas mabuting sabihin, ayaw mong maniwala. Pagkatapos magsalita ni Wu Yanshuo, medyo nahiya siya at tinakpan ang mukha niya na mabilis na namula. Hindi. Siya ang lalaking gusto ni Yin Zheng, Wu Yanshuo, mangyaring gumising ka. Pagkaraang hikayati ng sarili ng ilang sandali, lumingon-lingon si Wu Yanshuo upang matiyak na walang makakakita sa kanya, at pagkatapos ay mabilis na tumakbo pabalik sa silid. Hindi nagtagal pagkaalis ng babae, lumabas ang isang lalaking nakakunot ang noo mula sa likod ng isang haligi sa looban, at si Wu Hengtong ang nagkataong dumaan. Ang mukha ni Wu Hengtong ay madilim at nag-iisip. Kinabukasan, dumating si Wu Yanshuo para tawagan si Ye Fan gaya ng ipinangako, at sabay na pumunta sa library. Gayunpaman, bago pumunta sa silid-aklatan, kailangan niyang dumaan sa Kakyo Federal Research Institute para formal na isumite ang kanyang thesis. Sa kotse, casual na nagtanong si Ye Fan, para lang malaman na ang pananaliksik ni Wu Yanshuo ay naging isang natatanging modelo ng teleportation sa kalawakan. Sa teorya, kung matagumpay itong makumplito, lubos nitong mapapabuti ang kahusayan ng komunikasyon sa pagitan ng malalaking mundo. Ang dahilan ng pag-aaral nito ay dahil ang pamilyang Wu ay nagmula sa Silver Civilization, at hindi madaling simulan ang lahat mula sa simula. Naisip ni Wu Yanshuo, kung ang malaking transmisyon sa mundo ay maaaring mabawasan ng gastos, kung gayon maraming mga pilak na materyales sa sibilisasyon ang maaaring madala sa sibilisasyong phase. Ang kanyang panimulang punto ay tulungan pa rin ang pamilya at ang lahi ng pilak, ngunit siya rin ay lubhang hindi mapakali kung saan ito mapupunta sa huli. Pagdating ko sa institute, nakumpleto ko ang isang serye ng pagpapatunay ng pagkakakilanlan at mga pamamaraan ng pagsusumit, at lahat ay naging maayos. Nakahinga ng maluwag si Wu Yanshuo, okay, sa susunod, hihintayin natin ang review. Ang dakilang pantas na iyon ni Gao siya, sasadyain mo bang hindi ka papalampasin? Tanong ni Ye Fan. Imposible. Una sa lahat, iba ang research field ko sa Great Sage of Gao siya. Wala siyang karapatang magsagawa ng review. At hanggat pumasa ang sinuman sa mga dakilang pantas ng pagsusuri, dapat silang ibigay sa Korte Suprema. Maliban na lang kung talagang unqualified ang thesis ko, walang makakapigil dito, sabi ni Wu Yanshuo. Tumango si Ye Fan, kaya tila ang Fifth Civilization ay talagang nagbigay ng malaking kahalagahan sa siyentipikong pananaliksik. Kalalabas lang ng dalawa sa gate ng Research Institute, nang huminto sa harap nila ang isang marangyang suspension car.
Bumaba ang dalawang lalaki mula sa kotse, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may suot na kulay abong sombrero at maingat na nakadamit. Ang isa ay mukhang mas bata ngunit mas mabigat, at mukhang isang mayamang negosyante. Nang makita ni Wu Yanshu ang dalawang taong ito, biglang naging masikip ang kanyang ekspresyon, at hindi niya namamali na hinawakan ang sulok ng damit ni Yefan gamit ang maliit na kamay. Alam? Tanong ni Yefan. Ang dakilang pantas ni Gao Xia, at ang kanyang anak, si Gao Xin, ang chairman ng Zircon Chamber of Commerce. Biglang napagtanto ni Yefan na nakatagpo siya ng isang nakamamatay na kaaway. Hindi siya naniniwalang nagkataon lang, tiyak na isang tao sa Federation ang nagbigay ng balita, alam na dumating si Wu Yanshu para magsumite ng mga materyales ngayon, at kusa siyang pumunta rito. Hindi ba ito isang babae mula sa pamilyang Wu? Nabalitaan ko na nagpunta ka sa Stone Castle Research Institute at bumalik ka kaagad. Nakangiting sabi ni Gao Xia, may maamong mukha, na parang walang malinaw. Nakita ko ang dakilang sage ni Gao Xia, ako. May nangyari sa akin pansamantala, kaya makakabalik lang muna ako, kinakabahang sabi ni Wu Yanshu sa mahinang boses. Oh, tapos anong ginagawa mo dito ngayon? Nandito ako para isumite ang thesis. Talaga, nakakatakot talaga. Busy pa ako sa pag-aaral sa edad mo, how dare I think about the research paper? Magiliw na ngumiti si Gao Xia, ito ay isang bihirang pagtatagpo, bakit hindi ka pumunta sa aking lab upang umupo, at matutulungan kitang basahin ang papel? Ah, napalingon si Wu Yanshu, hindi alam ang gagawin. Miss Wu Yanshu, bihira lang kasing pahalagahan ng tatay ko ang nakababatang henerasyon. Isang malaking karangalan ang maimbitahan ng kanyang ama sa laboratorio. Hinding-hindi ka tatanggi, tama. Nakangiting sabi ni Gao Xin. Salamat, dakilang sage Gao Xia, ngunit ang aking thesis ay naisumat na at hindi na mababago ngayon, sagot ni Wu Yanshu. Di bale, pag-usapan natin ang academics, temporary lang ang thesis. Para sa ating mga dakilang pantas, walang katapusan ng pag-aaral, di ba? Tumawa si Gao Xia. Mukhang awkward si Wu Yanshu at hindi alam kung paano tumanggi. Nais akong tulungan ni Miss Wu na suriin ang impormasyon, wala akong oras upang makipag-chat sa iyo sa ngayon. Inabot ni Yefan at kinawit ang balikat ni Wu Yanshu sa oras na ito, at tinapik ang dalaga para kumalma. Sino ka? Kumunat ang noo ni Gao Xia. Pare, ito ang mukhang tansong tao sa Wanyin Building, na tumaya sa Black 9 para manalo ng Bang Liushoy. Si Gao Xin ay may malawak na hanay ng mga mata at tainga. Tansong tao. Ang mga mata ni Gao Xia ay nagpakita ng isang dampi ng pang-aalipusta, ako ang dakilang pantas ng Fitz Institute. Inaanyayahan ko si Miss Wu na talakayin ang mga akademya. Hindi mo na turn para magsalita pa. Sinabi ni Yefan, ang dakilang pantas ni Gao Xia, bilang isang doktor, ipinapayo ko sa iyo, huwag kang magtrabaho ng gusto, ang iyong katawan ay nasa panganib ngayon. Doktor ka ba? Kalokohan, may espesyal na tao ang ating research institute na mag-aalaga sa aking kalusugan sa buong taon, at kailangan ko pa ring banggitin. Akmang sasawayin si Gao Xia, naramdaman niyang nanikip ang kanyang anit at tumaas ang kanyang presyon ng dugo. Og! Ang katawan ni Gao Xia ay nanginginig, nasuray-suray, at malapit nang mahulog sa hagdan. Ama! Dali-dali siyang niyakap ni Gao Xin at napasigaw sa gulat, pare. Ano bang nangyayari sa iyo? Halika na kung sino. Maraming tagasunod ng pamilya Gao ang sumugod upang tumulong. Naliligaw din si Wu Yanshu, ngunit alam niya na maaaring may ginawa si Yefan. Huwag kang kabahan, ang iyong ama ay nagsusumikap lamang, sobra sa trabaho, at na-stroke. Dapat ay maayos na siya pagkatapos ng ilang sandali. Stroke? Ano iyon? Si Gao Xin ay mukhang inis, ang aking ama ay palaging nasa mabuting kalusugan, sigurado akong ikaw ang gumawa ng daya. Walang ebidensya, huwag kang maninirang puri sa mga tao, research institute ito, dapat tungkol sa science ang lahat, di ba? Mahinang sabi ni Yefan. Ikaw. Si Gao Xia ay hindi makapagsalita sa oras na ito, kalahati ng kanyang mukha ay kumaibot, ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Yefan, ngunit wala siyang magagawa. Si Yefan ay masyadong tamad na mag-alala, kaya sumakay siya sa kotse kasama si Wu Yanshu at lumakad palayo. Kabanata 3972 interesado. Kabanata 3972 sa Car of Interest, nakahinga ng maluwag si Wu Yanshu, at sinabi sa takot, sa kabutihang palad, kung talagang papasok ka sa laboratorio, matatapos na ito. Bakit, natatakot ka ba na maustiyahin ka ni Gao Xia? Nagmamadaling tanong ni Yefan. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Namula si Wu Yanshu at sinabing, tiyak na sinubukan niyang kunin ang ilang nilalaman mula sa akin bago opisyal na suriin ang papel, at pagkatapos ay sinabi na ako ay akademikong plagiarism o isang bagay. Kapag nagsimula na ang investigasyon, ititigil at pabalik-balik ang papel ko, kahit na malinaw talaga, masasayang ang oras. Naramdaman ni Yefan na ito ay mapangahas, ang intriga ninyong mga iskolar ay talagang immoral. Ngumiti si Wu Yanshu at sinabing, gusto ko talagang magpasalamat sa iyo, hindi nila ako masasaktan kung nandyan ka. Ngunit, Yefan, paano mo ito nagawa? Kung gayon bakit biglang ginawa ito ni Gao Xia? Casual na sinabi ni Yefan, isang maliit na panlilin lang.
Kalimutan mo na ito, maaari siyang mamatay, ngunit kung tutuusin ay kasali siya sa Fitz High Institute, kaya hindi na kailangang gumawa ng labis na kaguluhan. Hindi mahalaga kung si Ye Fan mismo ang pumatay ng isang mahusay na pantas, ngunit kailangan din niyang isipin ito para sa pamilya Wu Yanshuo. Si Wu Yanshuo ay nag-aalinlangan, ngunit mas nakaramdam siya ng kagaanan. Hindi nagtagal at dumating ang dalawa sa punong tanggapan ng Dest Alliance, na matatagpuan sa Kachu Federation. Pagkababa pa lang nila ng sasakyan ay isang pamilyar at matikas na figure ang sumalubong sa kanilang dalawa. Panahon na para maghintay hanggang sa inyo. Kapitan Sylvie. Hindi inaasahang nagtanong si Wu Yanshuo, bakit ka nandito? Tinanggap ko ang tiwala na protektahan si Miss Wu, paano ko ibibigay ang lahat ng gawain kay Ye Fan? Ngumiti si Wei at sinabing, tinanong ko ito sa mga katulong, at alam kong pupunta ka rito, kaya dito muna ako maghihintay. Inakala ng sulat ni Wu Yan na ito ay totoo, ngunit alam ni Ye Fan na si Sylvie ay pangunahing nandito para hanapin siya. Dapat ito ay isang bagay na dapat tanungin ni Sylvie. Siyempre, dapat ay ma-curious din siya kung ano ang pinunta nilang dalawa dito para tingnan. Sa pasukan ng palapag ng silid aklatan, mayroon ng isang cute na batang babae na nakasuot ng bachelor's hat at bilog na salamin. Fair Orica, gulo mo. Si Wu Yanshuo ay bihirang magpakita ng mas natural na ngiti, at ipinakilala, ang dalawang ito ay Captain Sylvie ng Silver Fox Knights, Ye Fan. Tungyan, pero napaka-sophisticado ng tono. Alam ko, ang perlas ni Long Melo, ang tansong tao na tumalo kay Dang Liushoy. Ito ba ang sinabi mong kaibigan? Tanong ni Ye Fan. Tumango si Wu Yanshuo, oo, bago ako naging isang mahusay na pantas, ang aking kaklase na nag-aral sa kanya ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa kanya mula noong umalis siya sa paaralan. Lahat tayo ay mahilig magbasa. Bakit hindi mo sabihin yun dahil ang iba ay tamad na magbasa ng mga libro? Nagpapansin ka sa dalawa nating nerd. Dumura si Florica. Hindi napigilan ni Ye Fan at Sylvie ang tumawa, ngunit sila ay mga batang babae na tuwid ang puso. Pumasok ka, pero huwag kang magtagal, kailangan mong umalis bago magdilim. Sumunod ang tatlo sa silid aklatan, at ang espasyo sa loob ay mas malawak kaysa sa labas. Hindi makikita ang mga hanay ng mga dossier shelf. Dito, may space expansion spell ba? Medyo nagulat si Ye Fan. Bahagyang sinabi ni Fair Orica, ito ay hindi isang spell, ito ay ang space expansion na teknolohiya ng Hand of Fizz, na maaaring magdoble o magtriple sa conventional space. Kamay ni Fizz. Sino ta? Tanong ni Ye Fan. Ipinaliwanag ni Wu Yanshuo, ang Fitz Institute, ang nangungunang tatlong pinuno, karaniwang tinatawag namin silang mata, kamay at paa ni Fizz. Ang mga kamay ni Fizz ay ang mga dakilang pantas ng Kanan, at siya ang pagpapalawak ng espasyong ito. Ang lumikha ng pamamaraan, ay maaaring panatilihin ang panlabas na volume habang pinapalawak ang panloob na espasyo. Sa totoo lang, marami sa pang-araw-araw na teknolohiya at teknolohiya ng Fizz Civilization ang kinukumpleto ng 3 taong iyon. Sila ang mga idolo ng lahat ng mga dakilang pantas at manghuhuwad ng Diyos. Hindi maiwasan ni Ye Fan na humangan ng kaunti. Magagawa nila ni Chu Yunyao ang pamamaraang ito. Gayunpaman, ang problema ay hindi madaling kumalat sa lahat ng antas ng lipunan. Ang maging isa sa Big Three ni Fizz ay kaya pa rin. Lagi akong na-curious, magkakaroon ba ng Brain of Fizz? Casual na sabi ni Sylvie. Imposible, sabi ni Fair Orica, si Fitz ay naniniwala sa Diyos ng karunungan, at sa harap niya, walang sinuman ang karapat-dapat na maging utak ni Fitz. Kaya iyon ang nangyari. Sylvie isang mukhang madaling turuan. Dinala ni Fair Orica ang ilang tao sa lugar ng archive tungkol sa madilim na organisasyon. Kung may impormasyon tungkol sa Qingming Sect, dapat ay narito. Salamat, Fair Orica, kung abala ka, magtrabaho ka muna, sabi ni Wu Yanshuo. Libre ko naman, tutulungan kitang hanapin, mas komportable ako. Malamig ang tono ng pananalita ni Florica, ngunit halatang concern siya sa mga kaibigan. Gumawa ng dahilan si Ye Fan at pumunta sa ibang lugar kasama si Sylvie para maghanap ng impormasyon. Matapos makitang walang sinuman, nagtanong si Ye Fan, may resulta na ba? Mayroon talagang hindi inaasahang ani. Sinabi ni Sylvie, si Dong Liushui, ang lalaking ito, ay ganap na naiiba sa mga alingaw-ngaw mula sa labas ng mundo. Binili ko ito. Inimbestigahan ng ilang karaniwang tao ang ilang balo na nakipagrelasyon sa kanya, at lahat sila ay kaibigan lang ni Dong Liushui. Ang dahilan ng pakikipag-ugnayan ay dahil nagsakripisyo ang kanilang mga asawa para sa pamilya Dong Liu. Regular na nagkikita si Dong Liushui. Pinuntahan ko sila at binigyan ako ng ilang bagay. Binili nga niya yung mga underwear at iba pa, pero binigay din niya tong mga balo na to. Nakakabaliw lang at best, pero hindi pervert. Bukod pa rito, ang mga guro ng swordsmanship ni Dong Liushui, pagpipinta at kaligrapya, at mga guro ng musika ay lahat ay nagsasabi na si Dong Liushui ay napakatalino, ngunit hindi siya nag-aaral ng mabuti. Mayroon ding chismis na inamin ng akademya si Dong Liushui noon, at nagkusa ang akademya na hanapin ito. Hindi umaasa ang pamilya Dong Liu sa anumang relasyon para ayusin ito. Kaya lang, dahil sa performance ng level ni Dong Liu noong nakaraang araw, hindi makapaniwala ang outside world na gusto siya ng academy, kaya nabalitaan na ang pamilya Dong Liu ay dumaan sa likod ng pinto.
Gayunpaman, dahil si Dong Liushui mismo ay hindi kailanman ipinaliwanag ito, at siya ay tumatambay araw-araw, kahit na ito ay totoo, walang sinuman ang maniniwala dito. Ang mga mata ni Sylvie ay komplikado, at nang hilingin sa kanya ni Ye Fan na imbestigahan si Dong Liushui, hindi niya inaasahan na magiging ganito ang resulta. Hindi naman masyadong nagulat si Ye Fan, sayang lang. Mukhang wala talagang shortcut para makapasok sa akademya, napabuntong hininga si Ye Fan. Ngunit napakakakaiba, kung si Dong Liushui ay may kakayahan na pumasok sa akademya, bakit siya napakamakasarili? Pagtataka ni Sylvie. Lahat ng tao ay may kanya-kanyang paraan ng pamumuhay, kaya't bakit ka mag-abala ng labis? Hindi na interesado si Ye Fan kay Dong Liushui, at naglakad pabalik sa Wuyanshu. Sa oras na ito, ang dalawang babae ay nakahukay na ng maraming impormasyon at ibinaon ang kanilang mga ulo sa paghahanap ng ilang impormasyon tungkol sa Qingming Sect. Any clues? Tanong ni Ye Fan. Tuwang-tuwang sinabi ni Wuyanshu, nalaman namin na ang paniniwala ng Qingming Sect ay ang kamatayan sa mga masasamang Diyos. Ang panig ni Qingjun ay isinilang bilang isang undead, at malamang na may kinalaman ito sa paniniwala ng Qingming Sect. Masamang Diyos. Ang Diyos ng kamatayan. Nakita ni Wuyanshu na hindi masyadong naiintindihan ni Ye Fan ang konsepto, kaya binuksan niya ang itim na cover book ng A Brief History of the Heretic God. Bukod sa pangunahing Diyos, ang mga Diyos na hindi malawak na kinikilala, at ang mga Diyos na opisyal na tinanggihan ng Golden Civilization ay karaniwang tinatawag na masasamang Diyos. Sa kalagitnaan ng libro, matalim ang mga mata ni Ye Fan, bigla siyang nakakita ng isang ilustrasyon, at hindi sinasadyang inabot ito upang pigilan ito. Ito ay tiningnan ni Wuyanshu ang larawan, ang kanyang ekspresyon ay biglang medyo hindi natural, interesado ka ba sa Tontek? Chapter 3973 Hindi pa ako umaamin. Chapter 3973 Sylvie, na hindi pa umaamin. Lumapit lang at narinig ang salitang Tantek, ang kanyang katawan ay hindi namamalin, at ang kanyang mga pupil ay lumiit saglit. Natural na napansin ito ni Ye Fan, ngunit huli na para isara ang kanyang bibig. Ipinaliwanag ni Wuyanshu ang mabait, sinasabi na ang Diyos ng kagandahan ay may isang bohemian na kapatid na babae na nagngangalang Breed, na siyang Diyos ng alindog sa gitna ng masasamang Diyos. Dahil si Breed ay palaging hindi nasisiyahan, siya ay nilinang ang isang walang pagod at walang kapagurang kapatid na babae. Ang hayop ay ang Tantek. Bagaman ang Tantek ay hindi malupit, ang kalikasan nito ay magparami, at hindi ito nakikilala sa pagitan ng mga lahi, na madaling magdulot ng malaking anino ng trauma sa biktima. Sa kabutihang palad, ang Tantek ay napakabihirang lumitaw, nagtatago sila sa kailaliman ng lupa o sa ilang mga swamp cave, at bihirang makatagpo. Walang pakialam na komento ni Fair Orca, hindi ko talaga alam kung paano naisip ni Breed ang ideyang ito. Isang grupo ng mga pangit na millipedes ang naglilingkod sa kanya. Malinaw na napansin ni Ye Fan na si Sylvie, na nasa tabi niya, ay nanginginig na. Busy kayo, ako. Umalis ako kanina. Tumalikod si Sylvie at mabilis na naglakad palayo, parang tumatakas sa ilang lugar. Hindi ko inaasahan na ang kilalang pinuno ng Sylvie ay medyo introvert din, kaya hindi ako maglakas loob na makinig dito. Naisip ni Fair Orca na nahihiya lang si Sylvie. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Ye Fan. Naunawaan niya ng buo kung bakit bawal si Sylvie sa Tantek. Hindi ko maisip kung anong uri ng mga madilim na sandali ang kanyang pinagdaanan. At ginamit pa ito ng kanyang nakababatang kapatid na si Hit bilang banta para saktan siya ng maraming beses. Sinaksak hanggang mamatay ng isang putok, napakamura ng batang iyon. Naramdaman pa ni Ye Fan na pagkatapos lumabas ng library si Sylvie, nagtago siya sa isang sulok at patuloy na nag-uuhaw. Ang uri ng malalim na ugat na psikolohikal at pisikal na pinsala, natatakot ako na mahirap mabawi sa buhay na ito. Sinulyapan ni Ye Fan ang pangit na galami na halimaw at sinabing, mahirap makatakas mula sa mahuli ng bagay na ito, tama ba? Bagaman makapangyarihan ang Tantek, kung ito ay isang gold level na alyansa, maaari pa rin itong harapin. Mula noong sinaunang panahon. Mula noon, maraming tao ang nailigtas at nakatakas mula sa kuweba ng Tantek. Gayunpaman, karamihan sa mga tao, kahit na sila ay nakaligtas sa pamamagitan ng pagkakataon, ay mapapahiya, o dahil hindi nila kayang panindigan ang opinyon ng publiko, sila ay lulubog o magpapakamatay. Umiyak si Wuyanshu, kung ang isang halimaw na tulad ni Tantek ay talagang nilikha ni Breed, kung gayon ito ay talagang ang masamang Diyos. Hindi itinuloy ni Ye Fan ang paksa, pag-usapan natin ang Diyos ng kamatayan. Pati ang dalawang babae. Sa pag-iisip tungkol dito, agad kong tiningnan ang impormasyon tungkol sa God of Death at Qingming Sect. Habang dumilim, sa wakas ay may nalaman silang synopsis, at lahat sila ay nagulat. Ang Qingming Sect ay nawasak sa pamamagitan ng panloob na labanan. Akala ko ay isang Adventurers Guild ang nagpawi sa kanila. Ayon sa mga nakaligtas, ang fuse ng sibil na alitan na ito ay ang pagkakanulo sa pananampalataya ni Saint Ina. Tila si Hina ay umibig sa isang lalaki sa simbahan, at nauwi sa pagsumpa ng Diyos ng kamatayan at nahulog sa kabaliwan. Napakurap si Wuyanshu at sinabing, bata. Hindi ba dapat? Ang panig ni Qingjun ay hinaplos ni Ye Fan He ang kanyang baba, ito ay napakaposible, ngunit wala pang tiyak na ebidensya, ito ay isang hula.
Kung siya ay anak ni Yina, nangangahulugan ito na pagkatapos ng pagkawasak ng Qingming sect, si Yina ay hindi namatay, kung hindi, paano niya ito maisisilang? Ngunit, kung ganoon nga ang kaso, bakit muling naging ulila si Qing Jun? Talaga bang iniwan niya siya? Nang marinig ito, medyo naiinip si Fair Orica, "Hoy, grabe na ang dalawang magagaling na detective, huli na ang lahat, ordinaryo lang ako, hindi madaling humanap ng trabahong gusto ko, pero ayokong matanggal sa trabaho." Napangiti si Wu Yanshu, "Okay, pagkatapos mong maglinis." Paglabas niya ng library, biglang nagtanong si Fair Orica, "Magkasama ba kayong dalawa?" Ah! Si Wu Yanshu ay parang natarantang kuneho, namumula at tinali ang kanyang dila, "Ano? Ano?" Bakas sa mga mata ni Fair Orica ang pagkakipot, "Hindi ka pa ba umaamin?" Hindi napigilan ni Ye Fan ang ngumiti sa gilid, ang babaeng iskolar na ito ay may kaunting demonyong nakatago sa kanyang puso. "Fair Orica, anong kalokohan ang sinasabi mo? Magkaibigan kami ni Ye Fan, at may gusto siya. Ganun ba?" Sayang naman, napabuntong hininga si Fair Orica, "Maraming taon na kitang kilala, at ito pa rin ang una sa susunod. Magdala ka ng lalaki upang makita ako, at akala ko ay darating ang iyong magagandang bagay." Sinabi ng lahat na hindi mo naiintindihan. Sabik na sabik si Wu Yanshu kaya halos umiyak siya. Nagkibit balikat si Fair Orica, "Okay, misunderstanding is a misunderstanding, bakit ka excited?" Pagkatapos magsalita, ngumiti si Fair Orica at inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa, tumalikod at matikas na naglakad palayo. Kinabahan si Wu Yanshu, hindi alam kung paano haharapin si Ye Fan. "Mayroon kang napakabuting kaibigan na labis na nagmamalasakit sa iyo," sabi ni Ye Fan. Natigilan si Wu Yanshu saglit, pagkatapos ay ngumiti at tumango, "Well, best friend ko siya." Ang dalawang lihim na iniiwasan ang mga sensitibong paksa. Pagbalik sa bahay ni Wu, nakakita ako ng ilang hindi pamilyar na sasakyan na nakaparada sa labas. Mukhang hindi mapalagay si Wu Yanshu nang makita niya ang maladiamante na badge sa kotse. Ito ang kotse ng Zircon Chamber of Commerce. Dahil ba sa dakilang sage ni Gao siya kaya napunta sa pinto ang pamilya Gao? Pumasok ang dalawa sa mansion, only to find that thing seems a bit complicated. Bukod kay Gao Zin, may sumama na isang mukhang mabagsik na binata. Isang grupo ng mga tao ang nagdala ng ilang mahusay na nilinang na mga gwardya, at maging ang mga eksperto sa antas ng ginto. Umupo si Wu Heng habang lumulubog ang mukha na parang tubig, at si Wu Aofeng, na nasa tabi niya, ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, na parang hindi siya nang ahas na magsalita. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Han Yinseng ay namumula, at tila siya ay labis na nagkasala habang siya ay nakatayo doon. Nang makita ni Gao Zin na bumalik ang dalawa, ipinakilala niya ang binata, "Faiyu, ang tansong taong iyon ay si Ye Fan." Isang lamig ang lumitaw sa mga mata ni Shuang Faiyu. Tumayo siya at dirdiretsong naglakad papunta kay Ye Fan na may kay-abangan ng isang superior. "Ikaw ang pumatay sa aking lingkod na si Shunen at tumulong kay Han Yinseng na makatakas sa kasal." Naunawaan ni Ye Fan ang buong kwento nang marinig niya ito. Feelings, ito ang lalaking nagpilit sa kasal ni Han Yinseng. Ngayon, hindi ko alam kung bakit, at nakipagsanib puwersa sa pamilya Gao para makahabol sa Fifth Civilization. Dahil sa insidente ng Han Yinseng, ang pamilya Shuang at ang pamilyang Wu ay maaari na ngayong magbahagi ng yaman at kapahamakan. Pagkatapos ng lahat, kapag nagtagumpay ang pamilya Wu na maging prestihiyosong pamilya ni Fiz, hindi magiging madali ang buhay ng pamilya Shuang at ng pamilya Gao. Sinasamantala ang kasalukuyan, natural na ang pangunahing prioridad na sugpuin ang pamilyang Wu ng sama-sama. Malinaw na si Han Yinseng ang unang tagumpay na natagpuan nila. Kahit na hindi mo direktang saktan si Wu Yanshu, ibalik mo muna si Han Yinseng. "Ako ito," mapagbigay na pag-amin ni Ye Fan. Nang marinig ito ni Han Yinseng, kinakabahan siyang nagpakita ng pag-aalala. "Tapat ka. Hindi ka natatakot sa paghihiganti ng pamilya Shuang natin." Pinaikit ni Shuang Faiyu ang kanyang mga mata. "Kung ako sa iyo, tumakbo ka na," sabi ni Ye Fan. "Haha. Napakayabang na bata, kaya mo talagang patayin si Shunen. Huwag kang mag-alala. Nandito ako para kunin ang mapapangasawa ko ngayon, dahan-dahan nating ayusin ang account." Tumingin si Ye Fan sa lalaking hindi kailanman nang ahas na magsalita. "Han Yinseng, Miss Han, maaari bang? Ginamit nila ang iyong pamilya para banta ka. Nahuli nila ang aking ama." Nabulunan si Han Yinseng. Naisip ni Ye Fan, nag-isip siya sandali at sinabing, "Shuang Faiyu, ang pamilya Gao ay namamatay. Kung gusto mong iligtas ang buhay ng pamilya Shuang at ang iyong sarili, ito lang ang tanging pagpipilian na isuko si Miss Han at pumunta sa pamilya Wu ngayon." Naghinala si Shuang Faiyu na mali ang narinig niya, "Anak, saan ka nakakuha ng kumpiyansa para guluhin kami ni President Gao ng personal? Faiyu, napakatuso ng taong ito. Mag-ingat sa pag-atake ng mental attack. Ngayon, ang tatay ko ay hindi. Mag-ingat, at magpahinga ng matagal bago gumaling," paalala ni Gao Zin. "President Gao, huwag kang mag-alala, kapag lumabas ako, dinadala ko ang aking sanggol, para lamang mabantayan ang ilang mga kontrabida." Sabi ni Shuang Faiyu, at naglabas ng jade pendant na may pattern ng swirl sa kanyang dibdib. "Dinghai Shuanyo." Tumawa si Gao Zin at gustong maglabas ng jade pendant, na gawa rin sa parehong material, "Mukhang gusto nating sumama." Sumimangot si Ye Fan, natagpuan niya ang ganitong uri ng jade,
maaari itong magbago ng enerhiya sa loob ng isang tiyak na hanay at malamang na maayos. Kung ito ay isang pangkalahatang pag-atake sa isip, ito ay haharange ng isang pader ng enerhiya na nakakagambala sa epekto ng pag-atake sa isip. Ang ganitong uri ng jade, hindi pa nakita ni Ye Fan sa Wattay, ito ay dapat na isang mahalagang produkto sa mundo ng ginto at pilak. Para sa mga dignitaryo, si Dinghai Xuanyu ay katumbas ng bala jacket ng espiritual na kapangyarihan. Kaya lang, sa harap niya, hindi madaling gamitin. Kabanata 3974 hindi kanya madadala. Hindi pa banggitin ang napakalaking lakas ng pag-iisip ni Ye Fan, kahit na siya ay sapilitang makalusot, ang grupong ito ng mga lalaki ay maaaring direktang masiraan ng loob. Kahit na walang malupit na puwersa, napakadaling gamitin lamang ang uswang upang i-crack ito. Gaano man kahusay ang bullet armor, may mga gaps at butas pa rin. Kaya lang hindi ito nakikita ng iba, ngunit nakikita ni Ye Fan sa isang sulyap. Shuang Faiyo, ang pamilyang Gao ang nagdala sa iyo dito ay walang iba kundi ang gamitin ng iyong pamilyang Shuang bilang isang sibat. Kung pipilitin mong umalis si Miss Han, magiging ganap kang hindi kayon sa pamilya Wu. Kapag si Miss Wu ay naging dakilang sage ng Fitz Institute. Ikaw, ang pamilya Wu ay gustong maghiganti sa iyo, sa iyong pamilyang Shuang. Maaari mo bang pigilan ito? Sabi ni Ye Fan sa magiliw na tono ng paalala. Sumimangot si Shuang Faiyo at tila nag-aalangan. Faiyo, huwag kang makinig sa kanyang kalokohan, kahit na maging isang mahusay na pantasi Wu Yanshu, hindi siya may kukumpara sa aking ama. Ang aking pamilyang Gao at ang iyong pamilyang Shuang, bakit makikipagtawaran sa napakaliit na karakter? Naiinis na sabi ni Gao Zin. Sinabi ni Ye Fan, Shuang Faiyo, ang pagtulong sa pamilya Gao na harapin ang pamilyang Wu ay walang iba kundi ang pag-icing sa cake. Ngunit kung tutulungan mo ang pamilya Wu na labanan ang pamilya Gao, magbibigay ka ng tulong sa Snow. Pamilya mo. Ikaw ba ay magiging isang maharlika ng hinaharap na dakilang pantas, o isang aso ng pamilya Gao? Pumili ka, tumawa si Gao Zin at sinabing, ito ay isang magandang bibig na magaling magsalita, ngunit wala kang apelyido Ye. Kalimutan, ikaw ang pumatay sa mga tao ng pamilya Shuang at tumulong kay Miss Han na makatakas sa kasal. Ngayon ay tumalikod ka at sasabihin ito ay para sa ikabubuti ng pamilya Shuang. Bobo ka ba, o sa tingin mo ay tanga si Faiyo? Tumanggo si Shuang Faiyo, sinabi ni Pangulong Gao Well. Wala kang kredibilidad kapag sinabi mo ito sa akin. Maliban kung, biglang. Ang mga mata ni Shuang Faiyo ay nagpakita ng layuning pumatay, at nagpatawag siya ng mahabang pilak na sandang sa kanyang kamay, at pinahihit ang kanyang katawan gamit ang isang kutsilyo at pumutok ng malamig na ilaw. Si Gao Zin, na ngayon pa lang ay proud, ay nakaramdam na lamang ng lamig sa kanyang leeg. Pagkatapos, tumalsik ang ambon ng dugo. Presidente. Marahas na sumigaw ang gold level na bodyguard na dinala ni Gao Zin. Hindi nakahanda, hindi inaasahan ng mga bodyguard na si Shuang Faiyo ay palihim na umaatake kay Gao Zin. Nang makitang may gagawing walang awa si Shuang Faiyo, umakyat ang bodyguard at sinipa si Shuang Faiyo palabas ng gate. Ngunit si Gao Zin ay hindi na makahinga, at ngumisi sa sakit, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at galit. Protektahan si Pangulong Gao. Agad na iligtas. Ilang gwardya mula sa pamilya Gao ang bumuo ng bilog. At ang mga taong dinala ng pamilya Shuang ay nataranta lahat, hindi alam kung ano ang nangyari sa kanilang young master. Shuang Faiyo, napakatapang mo. Mukhang malungkot si Golden Bodyguard. Si Shuang Faiyo, na nagsuka ng dugo, ay tumayo at sinabing may malungkot na ngiti, ito ang pamilyang Wu, Master Wu. Bakit hindi mo samantalahin ang pagkakataong patayin itong si Gao Zin? Hindi ba't maganda kung sama-samang sirain ang pamilya Gao? Naramdaman ni Wu Hengtong na may butas sa ulo ang batang ito. Posible kaya na si Ye Fan ay, kumitiktap, kaya naniwala siya. Paano magagawang muli ng pamilya Wu at ng pamilyang Han ang mga kaaway sa iyong pamilyang Shuang kapag napunta sa larangang ito ang mga kalaban? Hindi maiwasan ni Han Yinseng at Wu Yanshuo na tumingin kay Ye Fan. Palagi nilang nararamdaman na may ginawa si Ye Fan, ngunit malinaw na dinala ni Shuang Faiyo si Dinghai Xuanyu, kaya hindi siya makontrol ng kanyang isip. Master Wu, tawagin ang lahat ng mga master na inupahan ng iyong pamilya, at makipagsanib puwersa sa aking pamilyang Shuang para patayin ang pamilya Gao. Sabi ni Shuang Faiyo na may masiglang ekspresyon. Master Shuang, bawal pumatay ng mga taong tulad nito sa Bangying. Sinabi ni Wu Hengtong kay Gao Zin, President Gao, dinala mo itong pamilyang Shuang, ngunit wala itong kinalaman sa ating pamilyang Wu. Pagkatapos ng emerhensyang paggamot surgical rescue, gumaling na ang sugat ni Gao Zin. Pinunasan niya ang dugo sa kanyang leeg gamit ang maputlang mukha, at ang kanyang mga mata ay tila gustong punitin si Shuang Faiyo. Anong kahihiyan na siya ay itinapon sa bahay, at ang katulong na pinalaki niya ay tumalikod at nais siyang patayin. Usap-usapan na siya Gao Zin ay may mukha pa rin sa hamster. Shuang Faiyo. Kung alam kong tulala ka, hindi na sana kita dinala dito. Sumigaw si Shuang Faiyo, itigil ang pagsasalita ng walang kaparirikan. Mabait. Pagkatapos magsalita, tumawag muli si Shuang Faiyo ng grupo ng mga gwardya mula sa pamilya Shuang. Ang dami mong basura. Ano pa ang ginagawa mo? Patayin si Gao Zin. Ngunit ang mga bantay ng pamilya Shuang ay hindi nang ahas.
Ito ay nagpapakita na ito ay isang bagay ng pamimigay ng ulo ng mga tao. Sinong gustong mabaliw sa Tanggang Master na ito? Nang makita ito ni Shuang Faiyo, wala siyang nagawa, at muli niyang pinatay si Gao Xin. Ngunit ang kanyang pilak na lakas, sa harap ng gold level na mga bodyguard, ay hindi isang kaaway ng pagkakaisa. Isang malakas na suntok ang direktang nagpabagsak kay Shuang Faiyo, na may 4 o 5 ngipin na tumutubo. Naghahanap ng kamatayan. Ang mga mata ni Gao Xin ay matinding kumislap. Biglang natarante si Shuang Faiyo, itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa eksenang nasa harapan niya na may nakakatakot na hitsura. Paano? Paano ito? Naalala ni Shuang Faiyo ang ginawa niya ngayon, at nagmamadaling sumigaw, President Gao. Hindi ako ito. Hindi ako ang nanakit sa iyo ngayon lang. Nakontrol ako. Paulit-ulit nang inisya ni Gao Xin, Shuang Faiyo, sa tingin mo ba ako ay 3 taong gulang na bata? Nabigo ang pagtataksil, at ngayon sinasabi mo na kinokontrol ka. Napakaraming tao sa audience, at ikaw lang ang nakasuot ng Dinghai Xuanyo, na nahuli ng batang iyon. Kontrolado. Hindi talaga maipaliwanag ni Shuang Faiyo, at sa sobrang galit niya ay nagluwa siya ng isang subaw ng lumang dugo. Ye Fan. Ikaw yan. Walang imak na sinabi ni Ye Fan, Shuang Faiyo, pinakawalan kita, pero hindi kita hinayaang patayin si Gao Xin. Sinisisi mo ako sa mga katangahang ginawa mo sa sarili mo. Si Shuang Faiyo na labis na nagmamalasakit, inipon niya ang kanyang kultibasyon at sinaksak si Ye Fan ng kutsilyo. Ngunit bago pa makakilos si Ye Fan, ang mga gwardya ng pamilya Gao ay direktang idiniin si Shuang Faiyo sa lupa. President Gao, dinala mo ang taong ito, huwag kang mamatay sa aming pamilyang Wu, mangyaring alisin ito, sabi ni Wu Hengtong. Hindi mo na kailangang ipaalala sa akin, ang batang ito, ipapadala ko siya sa federal prison ngayon. Si Shuang Faiyo ay likas na napagbintangan hanggang sa mamatay, kaya siya ay patuloy na sumisigaw ng galit. Hindi ako talaga, Presidente Gao. Ang lalaking may apelyidong Ye ang kumokontrol sa akin. Pero kahit anong iyak niya, hindi na makapaniwala si Gao Xin. Kasama ang isang grupo ng mga gwardya, inihatid niya si Shuang Faiyo palayo. Isang grupo ng mga entourage guard mula sa pamilya Shuang ang nanginginig at hindi ng ahas na gumawa ng ingay. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong hindi pamilyar sa lupain, at ang Panginoon ay kinuha ng lokal na ahas, ano ang magagawa nila? Napabuntong hininga si Ye Fan at sinabing, bumalik ka at sabihin sa pamilya Shuang, kung ayaw mong maghayganti ng pamilya Gao, kung gayon, huwag mong patulan ang ideya ni Miss Han. Ngayon ang tanging suporta para sa iyong pamilyang Shuang ay ang pamilyang Wu na malapit ng umunlad. Kung maganda ang ugali mo, maaalagaan ka pa rin ng pamilya Wu, at kung maglakas loob kang baliwalain ang pamilyang Han, alam mo kung ano ang magiging kahihinatnan. Narinig ito ng isang grupo ng mga tao mula sa pamilya Shuang, at ang buong katawan nila ay nanginig, na napagtanto na maaari lamang nilang sundin ang sinabi ni Ye Fan. Ginawa ito. Ang pamilya Gao ay lubos na nasaktan, at hindi pa huli ang lahat para pasayahin ang pamilyang Wu. Isang grupo ng mga tao mula sa pamilya Shuang ang nadama na para silang nabigyan ng amnestia, na nagsasabi na sila ay babalik kaagad upang magbigay ng impormasyon at iiwan ang pamilyang Wu. Ang inakala ng pamilyang mandirigma ay isang trahedya, ngunit nagtapos ito ng parang komedya. Sa kabutihang palad, ito ay isang maling alarma. Salamat sa katalinuhan ni Ye Fan, si Yin Zheng ay nakatakas sa sakuna. Bulalas ni Wu Hengtong. Ye Fan, masyado kang makapangyarihan. Pinabalik mo talaga si Shuang Faiyo gamit ang iyong mga salita. Tumingin si Han Yin Zheng kay Ye Fan, at hindi mapigilan ang kinang sa kanyang mga mata. Gusto na niyang itago ang kanyang emosyon, ngunit nang muli siyang iligtas ng isang lalaki, pakiramdam niya ay hindi na siya makapagpigil. Pinsan, lahat ng ito ay dahil tanga si Shuang Faiyo. Isang normal na tao, sinong maniniwala sa sinabi ni Mr. Ye? Medyo hindi kumbinsido si Wu Aofeng, kung alam ko lang na si Shuang Faiyo ay napakatanga, pinaalis ko na sana siya para sa iyo. Kuya, bakit hindi mo siya lokohin? Hindi mo naisip ang pamamaraang ito. Inilibot ni Han Yin Zheng ang kanyang mga mata sa kanya. Ako, baluktot, natural na hinahamak ko ito, depensa ni Wu Aofeng na walang sapat na kumpiyansa. Ngunit mas kumbinsido siya sa isang bagay, si Ye Fan, na walang tunay na kakayahan, ay sadyang may kakayahang, manlinlang. Siguradong niloko niya ang magpinsan at si ate. Malinaw na si Ye Fanji ang gumagawa nito ng matalino, pinsan, inaamin mo na ang iba ay makapangyarihan, napakahirap ba? Hindi makapaniwalang sabi ni Han Yin Zheng. Pinsan, para sabihin sa iyo ang totoo, kahit na hindi tanga si Shuang Faiyo ngayon, hindi kanya maaalis. Buong pagmamalaking sinabi ni Wu Aofeng, upang maprotektahan kayo ni Yan Shu, hinikayat ko ang isang Golden Guild na protektahan ang pamilya Wu. Kabanata 3975 True Vision Magic Eye. Talaga. Hindi ba dahil sobrang impluensya ng pamilya Gao at walang guild na handang tanggapin ito? Gulat na sabi ni Han Yin Zheng. Ang Golden Guild at ang pilak, ngunit ang span ay malaki, at ang komprehensibong lakas ay ganap na ibang antas. Ano? Ang Golden Guild? Alin? Habang nagsasalita siya, ang sigaw ni Kun Chi ay nanggaling sa labas. Nagmamadaling pumunta si Sylvie kasama ang Silver Fox Knights. Sumimangot si Wu Aofeng at sinabing, Mr. Kun Chi. Hindi naman sinasabi ng contract between US na hindi tayo pwedeng kumuha ng ibang guild, diba?
Hindi mo naman kailangang magtanong di ba? Malinaw na minamaliit ninyo ang aming Silver Fox. May sasabihin, pero pinigilan ni Sylvie. Magandang bagay para sa isang employer na kumuha ng isa pang guild. Walang masama sa pagkakaroon ng maraming katulong. Walang choice si Kunchi at ang iba pa kundi tumahimik. I'm sorry, Mr. Wu, we are late, okay ka lang ba? Sinadya o hindi sinasadya ni Sylvie ang pag-iwas kay Ye Fan, humakbang pasulong at humingi ng tawad. Ito ay isang maling alarma, salamat sa pagiging maparaan ni Mr. Ye, iniligtas niya ang panganib, sabi ni Wu Hengtong sa isang komplikadong tono. Pagkatapos ay tumingin si Sylvie kay Ye Fan at bumulong, utang ulit ako sa iyo. Umiling si Ye Fan, iniisip na ang babaeng ito ay nagmamalasakit pa rin sa lihim na natuklasan niya. Natatakot ako na mas nakakahiyang magkasundo sa hinaharap. Kapitan Sylvie, ano bang problema mo? Nabayaran na namin ang deposito, saan ka napunta sa kritikal na sandali? Hindi nasisiyahang tanong ni Wu Aofeng. Master Wu, nakatagpo lang kami ng palihim na lalaki na gumagala sa labas ng mansyon. Medyo nahuli siya. Pagkatapos magsalita ni Sylvie, ang dalawang kabalyero ay naging isang disgrasyadong lalaki, pinapasok. Lumuhad ka. Matapos sipin, ang lalaki ay hamampas at lumuhad sa lupa. Nagkamali ako. Hindi talaga ako assassin. Bulalas ni Han Yinseng nang makita ang lalaking nakasuot ng sombrero. Ha! Hindi ka ba kakaiba? Nakilala rin ni Ye Fan at ng iba pa na ito ang lalaking may dalang ilang orasan at patuloy na tumitingin sa oras sa tindahan. Miss Han, kilala mo ba siya? Tanong ni Sylvie. Kaagad na binanggit ni Han Yinseng ang mga pangyayari sa araw na iyon. Palihim ka pala nag-iimbestiga noong nasa labas ka. Sabihin mo na. Sino ang nagpadala sa iyo dito, anong gusto mong gawin? Matalim na tanong ni Wu Aofeng. Master Wu, mali ang pagkakaintindi mo, ang pangalan ko ay Clau, at narito ako para mag-apply para sa post ng steward. Nagmamadaling kinuha ng lalaking nagngangalang Clau ang kanyang ID card. Hindi ba nagre-recruit ng mga tao ang UFO mo? Pumunta ako dito nung nakita ko yung announcement, I'm doing the accounting. Kinuha ni Wu Aofeng ang certificate at ginamit ang smart bracelet para tingnan ang identity information na nakatala dito. Lolo, parang totoo. Ang resume ay tungkol sa accounting. Sumimangot si Sylvie at sinabing, nagre-recruit ba ng mga accountant ang pamilya Wu? Kaya ito ay nagre-recruit. Tumango si Wu Hengtong. Kung ganoon, anong ginagawa mo sa labas, bata? Sinabi namin sa iyo na huminto ka, ano ang iyong tinatakbuhan? Tanong ni Kanzi. Sinabi ni Crow na may takot na tingin, napakaraming adventurer, nagmamadaling umakyat sa armor, hindi ba ako matatakot? Ako naman, hindi papasok, alas 7 na kasi ng gabi ang oras ng interview, hindi pa dumarating ang oras. I am obsessive compulsive and must do things on time, pagkatapos magsalita, itinuro ni Crow ang isang tumpok ng pocket watches sa kanyang katawan. Sino ang nakakaalam kung totoo o mali ang sinasabi mo? Nag-alinlangan si Kunchi. Si Wu Aofeng ay humakbang pasulong sa oras na ito, hinawakan ang palso ni Clau, ipinakita ang kanyang paglilinang, at sinubukan sandali. Bilang A. Resulta, si Clau ay sumisigaw sa sakit, at ginamit niya ang kapangyarihan ng kaguluhan upang labanan ng buong lakas. Nakita ni Wu Aofeng pagkatapos noon, binitawan niya ang kanyang kamay at sinabing, isang lalaking may bronze 5, kahit na gusto niya maging assassin, nakakahiya ito para sa kanya. Kayong lahat ay may karanasan ng mga adventurer, hindi mo dapat makita ang kanyang lakas, tama. Nagkatinginan ng mga tao ni Silver Fox na nagtataka. Gaya ng sinabi ni Wu Aofeng, ang klon na ito ay walang kapangyarihang makipaglaban. Master Wu, Young Master Wu, ito ay isang napakagandang sandali. Sa tingin ko ang simpleng pagsubok na ito ay hindi sapat upang alisin ang hinala ng taong ito. Sinabi ni Sylvie. Sa aking palagay, suspendido pa rin ang recruitment ng mga manggagawa. Itong uwak, ipadala sa Federal Law Enforcement Team para mag-imbestiga. Captain Sylvie, masyado ka bang sensitibo? Kung ang taong ito ay isang mamamatay tao, magiging hanggal kaya siya na gumala-gala sa pintuan at matuklasan mo. Hindi sumang-ayon si Wu Aofeng. Giggle. Hindi ko siya masisisi dito. Sino ang gumawa sa limitadong kakayahan ni Sylvie, na hindi makagawa ng tumpak na paghuhusga? Isang mayabang na boses ng babae ang dumating, na sinundan ng ilang malalakas na paghinga. Nagbago ang ekspresyon ng lahat ng naroroon, at bigla silang lumingon. Ang grupo ng mga taong dumating ay pawang nakasuot ng magarang damit, at nagkatikip pa rin ang kanilang buong katawan. Ito ay isang enchanted enhanced magic weapon at isang battle robe. Ang outfit na ito lamang ay hindi isang star at kalahati mula sa karaniwang Adventurers Guild, kahit isa hanggang 30% ng combat power. At lahat sila ay may suot na gintong badge na may nakatusok sa pusong punyal sa kanilang mga dibdib. Ang badge ng guild ay napaka-partikular, tanging ang Gold Guild lang ang makakapag-customize ng purong gintong badge mula sa alyansa. Stanley Blade. Sa pagkilala sa pinagmulan ng kabilang partido, ang mga tao ng Silver Fox Knights ay naging mas solemna. Sa Kachu Federation, kakaunti lang ang Golden Guild, at isa na rito ang Stanley Blade. President Otavi, dumating ka na. Matagal na kaming naghihintay. Agad na ibinaba ni Wu Aofeng ang kanyang poster at umakyat upang salubungin ang isang gwapong blonde na lalaki na nangunguna. Halos 2 metro ang taas ni Octavius.
Ayon sa pamantayan ng mga mamamatay tao na nangangailangan ng liksi, ang katawan na ito ay tila hindi magkasya. Ngunit ang kanyang mga kamay at paa ay napakapayat, siya ay halos tahimik na naglalakad, at ang kanyang koordinasyon ng katawan ay napakahusay. Mahigit sa 100 Stanley Blade Master ang pumasok, ngunit siya, ang pinuno ng guild, ay may pinakamababang pakiramdam ng pag-iral, na halatang hindi karaniwan. Sandali itong sinulyapan ni Yefan. Bagamat ang talim ng Stanley ay ilang beses na mas malakas kaysa sa Silver Fox, tanging itong si Otavi na ito ay halos hindi makapansin. Siyempre, sa lakas ni Yefan, kahit na ang Star God ay hindi masyadong matatakot, kaya ang gold level, kahit gaano karaming level, ay mas lumalaban sa mga pambubugbog. Ang nakaka-interes kay Yefan ay ang Otavi na ito ay hindi mukhang isang mamamatay tao at masamang tao. Hindi ko alam kung mayroong anumang panloob na kwento tungkol sa paghihiganti ni Qingjun sa pagpatay sa kanyang ama. Master Wu, huli na ba tayo? Napaka-friendly ng tono ni Otavi, walang yabang ng mga gintong maharlika at gintong pangulo. Haha, hindi pa huli ang lahat, hindi ba? Medyo misunderstanding lang, magalang na sabi ni Wu Aofeng. Maaaring dumating si Pangulong Otavi upang protektahan ang aking apo, ito ay talagang isang pagpapala para sa aming pamilyang Wu, Yanshu, bakit hindi mo pasalamatan si Pangulong Otavi? Medyo excited din si Wu Hengtong, ito ang gusto niyang ipaglaban para sa gold medal. Salamat, Pangulong Otavi, bulong ni Wu Yanshu. Hindi mo kailangang maging magalang, ang karangalan ng hari, ang pag-aalala ng hari, kumpara sa pagpatay ng mga tao, mas gusto ko ang pagkakatiwala ng pagprotekta sa mga tao. Sabi ni Otavi, at mahinang ngumiti kay Sylvia sa gilid, long time no see, Sylvia Wei, bakit hindi mo sabihin sa akin kapag nandito ka sa Bangayo? Walang pakialam ang ekspresyon ni Sylvie, sa kakayahan ni Pangulong Octavia, kung hindi mo sasabihin, alam mo na. Hoy, Sylvie, tutal kami naman ang senior at senior na kapatid mo, hindi mo na kailangang kamustahin, maging magalang ka lang sa pagsasalita mo. Ang babaeng nakaitim na roba, na may napakarilag na mukha at silver gray na mga tirintas, ay nagsabi sa hindi nasisiyahang tono. Ngayon lang siya nanunuya kay Sylvie nang pumasok siya sa pinto. Sa pagkakaalam ko, ang akademya ay walang panuntunan ng pagraranggo ayon sa seniority, mahinang sabi ni Sylvie. Anong ibig mong sabihin, magalang na makipag-away sa akin? Ngiting sabi ng babaeng salamangkero. Huminto si Otavi sa oras na ito, okay, Jenny, magnegosyo muna tayo, at subukan ang mga detalye ng nanghihimasok. Nang marinig ni Jenny na magsalita si October Ovi, agad siyang ngumiti sa kanya, okay. President. Pagkatapos magsalita, humakbang si Jenny, humarap sa kinaroroonan ni Clau, at mabilis na gumuhit ng magic circle sa langit. Kaagad pagkatapos, si Clau ay napalibutan ng isang kulay abong bilog, at isang kulay abong ambon ang napuno sa hangin. Kapangyarihan ng demonyo. Napaatras si Wu Aofeng sa takot. Young Master Wu, huwag kang kabahan, ang ating Vice President, si Jenny, ay isang demonyong summoner. Ang True Sight Demon ay, na tinawag niya ay maaaring gawing hindi nakikita ang mga taong nagtatago ng kanilang lakas, kahit na ito ay isang Star God level. Ngunit ang ganitong uri ng Diablo, bilang karagdagan sa pagdetect ng lakas ng kaguluhan, halos walang magiging epekto, kaya walang banta. Ngumiti si Otave, kung makapasa ito sa pagsubok ng True Sight, walang magiging problema. Biglang napagtanto ng lahat, napangiti si Wu Hengtong na may kasiyahan, tulad ng inaasahan ng Stanley Blade ng Golden Guild ay talagang may talento. Tiningnan ito ni Yefan ng may labis na interes, sinuri niya ang impormasyon at nalaman na ang demonyo ay nagpatawag, ang ipinatawag na demonyo ay hindi isang angkan ng demonyo tulad ni Wu Tai. Ang mga demonyo dito ay talagang tinawag mula sa ibang dimensyon ng ginintuang mundo, at lahat sila ay kakaiba. Sinasabing lahat sila ay mga nilalang na nilikha ng kamatayan, isa sa 5 Diyos ng paglikha. President, nag-aalala ako na may iba pang nakatagong mamamatay tao sa mansyon ng militar na ito. Bakit hindi natin kunin ang pagkakataong ito at gamitin ang True Sight para direktang mag-imbestiga? Sabi ni Jenny na may bahid ng pagkaslay sa mga mata, kunwari mabait. Walang pakialam si Master Wu, wala akong opinyon, tumango si Otavi. Haha, natural hindi natin makukuha ang gusto natin. Guguluhin ko si Vice President Jenny. Tumawa si Wu Hengtong. Ang mga tao ng Silver Fox Knights ay puno ng kawalang kasiyahan at pagkabigo sa kanilang mga mukha. Malinaw na gustong kunin ng Jenny na ito ang pagkakataong ito para ipakita ang lakas ng Stanley Blade at isagawa sa publiko ang pangkalahatang kahirapan ng Silver Fox side. Gayunpaman, sa oras na ito, kung sino ang tumakbo ay mas mapapahiya. Nginitian ni Jenny si Sylvie, at direktang pinalakas ang Magic Circle. Sa isang iglap, nasakop ng kapangyarihan ng Diablo ang buong mansyon. Kabanata 3976 na ano ang tinitingnan mo? Sa maulap na kulay abo, naramdaman ni Yefan na may ilang espesyal na particle ng enerhiya na tumagos mula sa ibang dimensyon ng espasyo. Lumitaw sa kwarto ang isang translucent gray light group na parang eyeball. Ang kapangyarihan ng Diablo na ito ay mas dalisay kaysa sa kapangyarihan ng Fifth Tai. Bulong ni Yefan sa kanyang puso. Tila ang mga demonyo dito ay mas hilig sa mga multo at hayop ng Fifth Tai, na binubuo ng purong yin chi.
Nang gamitin ng True Vision Magic ay ang espesyal na espiritual na kapangyarihan nito upang takpan ang lahat ng tao sa bahay, naramdaman ni Yefan na sinusubukan ng kapangyarihang ito na kumonekta sa kanya. Parang sinilip. Bagamat ito ay napakatago, hindi ito matukoy ng iba, ngunit nahuli ito ni Yefan. Hindi gusto ni Yefan ang ganitong pakiramdam. Hoy, anong tinitingin-tingin mo? Ang dagat ng kamalayan ni Yefan ay hamampas ng isang napakalaking alon, na humaharang sa mahiwagang mata ng totoong pangitain na sinusubukang lapitan. Kahit na siya ay medyo agresibo, ang Demon Eye ay may tatengge ng hangin. Ang Magic Eye na gumagawa sa silid, natanto na siya ay nagudyok ng isang pag-iral na hindi niya dapat i-provoke, at biglang lumiit. Panginoong Diyos, mali ang maliit na demonyo. Lahat ito ay hindi pagkakaunawaan. Hindi pagkakaunawaan. Ang demonyo. Sa sobrang takot ni Mata ay mabilis siyang nawalan ng malay at paulit-ulit na humingi ng tawad. Nababaliw na talaga ang summoner na si Jenny. Hayaan ang isang maliit na diablo na makilala ang isang tulad Diyos na pag-iral. Naghahanap ka ba ng kamatayan? O, hindi man lang alam ni Jenny ang pinanggalingan ng nasa harap niya. Mas delikado iyon, ayaw nitong masyadong makisali. Sa isang iglap, ang kapangyarihan ng diablo sa buong bahay ay nawala, at ang totoong Vision Magic Eye ay tumakbo palayo. Biglang naging kakaiba ang eksena. Tumingin ka sa akin, tumingin ako sa iyo, at hindi ko lubos na naiintindihan ang nangyari. Bagamat hindi niya ito sinasabi, ang ibig sabihin ay halata iyon lang. Jenny, anong nangyari? Kumunot ang noo ni Octavia. Sa unang pagpunta niya sa bahay ng amo, nagkamali siya, at nawala ang mukha ni Stanley Blade. Nalilito rin si Jenny, na hindi maipaliwanag ang hinaing at hinaing. Octavie, naniniwala ka sa akin, wala talaga itong kinalaman sa akin. Walang problema ang pagpapatawag ko. Haha, so ito ang Vice President ng Stanley Blade. Isang gold level na demonyo summoner. Nakita ko. Nagtawanan ang karamihan ng tao ni Silver Fox, na sobrang minamaliit, natural na natutuwa silang makitang nagpapakatanga si Jenny. Kung wala kang kakayahang mag-detect sa isang malaking lugar, huwag mo nang pilitin. Bakit kailangang maging isang matabang lalaki na may namamagaang mukha? Masayang sabi ni Kunchi. Ngumiti din si Sylvie, tumakas mag-isa ang tinatawag na demonyo, kung ito ay nasa larangan ng digmaan, paano ka mapagkatiwalaan ng iyong mga kasama? Namula si Jenny at nagalit, maliit na pagkakamali lang. Ano ang ipinagmamalaki mo? Octavie, maniwala ka sa akin, susubukan kong muli. Hindi na kailangan, ayaw nang ipagsapalaran ni Octavie ang kahihiyan, subukan mo lang ang kandidatong ito. Mukha namang ayaw ni Jenny, pero tumanggo lang si Sorauli. Hindi niya talaga maintindihan, ano ang ginagawa ng True Vision Magic Eye. Hindi pa ito nangyari dati. Sa desperasyon, nagsagawa ng Magic Eye test si Jenny kay Crow ng mag-isa. Muling lumabas ang eksenang lalong nagpahiya sa kanya. Ang summoning circle ay naiilaw minsan, muli, 3 beses. Nakikita ko talaga ang Magic Eye na parang matigas ang ulo na asno, at hindi nalalabas pa. Jenny, nagdilim ang mukha ni Octavie. Ang mga tao ng pamilya Wu ay nasa kawalan din. Paanong ang mga tao mula sa Golden Guild ay tila medyo hindi mapagkakatiwalaan? Hehe, Vice President Jenny, huwag kang mag-alala, take your time. Tutal, si Wu Hengtong, isang negosyante, ay ngumiti pa rin at umamin. Ngunit ang ganitong uri ng pagpapahintulot ay katumbas ng pagpapahiya sa Stanley Blade. Ang mga tao sa Stanley Blade ay napatingin na sa Vice Chairman ng nagrereklamong mga mata, nakakahiya naman. Bumagsak ang mentalidad ni Jenny. Sa huling pagkakataon, direktang isinakripisyo niya ang strength ng summoning array. Isang malakas na puwersa ng demonyo, tulad ng isang agos, ang sumabog sa paligid ni Clow. Naging berde sa takot ang mukha ni Crow, para masubukan ang kanyang lakas, paano naman ang isang malaking labanan. Sa wakas, ang True Sight Demon Eye ay ipinatawag muli. Kaya lang hindi ko alam kung ilusyon. Nalaman ng lahat na parang nanginginig ang Magic Eye na ito. Pagkatapos ng ilang pagkakakilanlan, ang Magic Circle sa ilalim ni Claude ay lumitaw na tanso. Haha, napakaraming pagsisikap na subukan ng isang bronze 5. Napakahirap talaga, Vice President Jenny, nakangiting sabi ni Kun Chi. Kinagat ni Jenny ang kanyang mga ngipin, ngunit hindi niya talaga maintindihan kung ano ang mali nitong Magic Eye Summoning ngayon. Okay, Hanky, nahuli namin ang taong ito, kaya kapabayaan namin, bumantong hininga si Sylvie, talagang nagkakamali. Nakahinga ng maluwag si Claude, Master Wu, maaari ba akong pumunta sa interview ngayon? Oras na. Tumanggo si Wu Hengtong, go, kasalanan ni Mr. Claw. Tumingin si Yefan kay Claw at lumabas. Nagpakita ang figure ng mapaglarong tingin sa kanyang mga mata, ngunit hindi siya nagsalita. Pagkaalis ni Crow, hinailan ni Wu Hengtong si Wu Yansho papunta sa Octavie. President Octavie, hihilingin sa iyo ng apo kung protektahan ang talem ng Stanley. Mr. Wu, makatitiyak ka, dinala ko ang pinakamaraming elite na pangunahing miyembro at sisiguraduhin kong ligtas at maayos si Miss Wu. Ngumiti si Wu Hengtong na may kasiyahan at sinabi. Yansho, mula ngayon, saan ka man pumunta, kailangan mong samahan si President Octavie. Sumimangot si Wu Yansho at tumingin kay Yefan sa likod niya, Lolo, pwede bang makasama si Yefan? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang mga tao sa Stanley Blade ay tumingin kay Yefan ng may masamang mata. Ate, huwag kang malito, ito ang Stanley Blade.
Handang protektahan ka ni Pangulong Otavi, ngunit isang karangalan. Si Wu Aofeng ay balisa. Xiaofeng, maraming salamat, ngunit si Ye Fan ay mapagkakatiwalaan din, sabi ni Wu Yanshuo. Miss Wu, mas gusto mo bang magtiwala sa isang bronze human adventurer kaysa sa lakas ng ating Stanley Blade? Hindi nasisiyahang sabi ni Jenny. Hindi yun ang ibig kong sabihin, ngunit. Ang Silver Fox Knights ay pinoprotektahan din ako sa loob ng mahabang panahon, at sila rin ay maaasahan, bulong ni Wu Yanshuo. Pinahinto ni Octavius ang mga miyembro sa likuran niya at sinabing, hindi bale, dahil ito ang hiling ng employer, dapat nating subukan ang lahat para matugunan ito. Dahil ito ang tansong tao na pinili ni Sylvie, dapat mayroong isang bagay na hindi pangkaraniwan, naniniwala ako sa pangitain ni Sylvie. Hindi ito pinahalagahan ni Sylvie. Sumama si Ye Fan kay Yinho dahil sa kanyang lakas, at wala itong kinalaman sa akin. Kahit ano pa ang gawin ng iyong guild, dahil tinanggap namin ni Yinho ang komisyon na ito, natural kaming mananagot hanggang sa wakas. Malamig na bamantong hininga si Gianni, Sylvie, isa lang ang hiling namin, iyong mga tao, huwag kang humadlang sa oras na iyon, at sa halip ay hilingin sa amin na iligtas kami, wala kaming pakialam. Ang parehong bagay, ibabalik ko ito sa iyo, si Uy malamig-malamig na kalsada. Sa pagitan ng dalawang babae, maraming pulbera, at biglang naging tumigas ang eksena. Wala nang iba, mauna na ako, ngunit hindi interesado si Ye Fan na panoorin silang nagchichismisan, kaya tumalikod siya at bumalik muna sa likod bahay. Nang makita ito ni Han Yinsheng, damaloy ang kanyang magagandang mata, at pagkatapos ng pakikibaka, mabilis siyang sumunod. Kabanata 3977 mahigpit. Ngumisi si Jenny, isang tansong tao, hindi siya masyadong maliit. Siya dapat ang taong nakatalo kay Dang Liushoy sa Wanyin Lo noon, sabi ng isang matipunong lalaki na may maikling buhok sa Stanley Blade. Ito ay isang pandaraya lamang, isang uneducated guild lamang ang tatawag sa ganoong grupo ng mga tao, isang mandurumog, sabi ni Jenny na naiinis. Matigas na sinabi ni Sylvie, Jenny, kung target mo ako, wala akong pakialam, pero mas mabuting magpakita ka ng respeto sa mga miyembro ng team ko. Agad namang tumayo ang mga tao ni Silver Fox sa likod ng team leader at tinitigan si Gia ng may galit. Ni, Sylvie, matapang ka. Ano, gusto mo bang mag-duel? Well, may fighting arena sa malapit. Tama na. Sinaway ni October AV sa mahinang boses, Jenny, hindi ka pa nahihiya. Ganun ba? Nanginginig ang buong katawan ni Jenny, namumula ang mga mata sa hinaing, Octave. Ikaw, hindi ka naniniwala sa akin. Aksidente lang. Kumaway si Octave, Kurato, dalhin mo ang mga tao na pumunta sa Wufo para tingnan at ayusin ang mga bantay, Jenny, pumunta ka rin. Oo, Presidente, Kurato, ito ay ang maikling buhok na malakas na tao. Matapos hilahin si Jenny na hindi sinasadya, opisyal na humingi ng tawad si Octavia kay Sylvie. I'm sorry, Sylvie, alam mo ang mga salitang iyon, hindi ang ibig kong sabihin. Hindi mahalaga, mahinang sabi ni Sylvie, tumalikod upang kunin ang mga tao. Nagkusa si Octavia at hinawakan ang palso ni Sylvie. Sylvie subconsciously gustong umiwas, ngunit nabigong umiwas. Sylvie, may oras ka ba mamayang gabi? Ang tagal na kitang hindi nakikita, yayayain kitang uminom. Paumanhin, kailangan kong protektahan si Miss Wu, wala akong oras, tiyak na pagtanggi ni Sylvie, itinapon ang kanyang kamay. Ang eksenang ito ay nakita sa mga mata ni Jenny, na nakatingin sa malayo, at may bahid ng hinanakit sa mga mata ng babae. Kasabay nito, sa isang tahimik na lugar sa likod bahay, naabutan ni Han Yinsheng si Ye Fan. Ye Fan, may itatanong ako sa iyo. Ano? Napabuntong hininga si Ye Fan sa kanyang puso. Sa katunayan, malamang nahulaan niya ito. Ikaw, gusto mo ba si Kapitan Sylvie? Naglakas loob si Han Yinsheng para magtanong. Kung ito ay isang kasosyo, gusto ko ito, ngunit kung ito ay isang relasyon sa pagitan ng isang lalaki at isang babae, hindi, sabi ni Ye Fan. Nang marinig ito ni Sylvie, ang maningning niyang mga mata ay nagpakita ng kagalakan, at tiyak, kailangan niyang magtanong para malaman ang katotohanan. Miss Han, matigas na sabi ni Ye Fan, sinabi ko sa iyo nung ako ay nasa ikalimang asawa, mayroon akong pamilya. Si Han Yinsheng, nakakangiti lang, ay biglang natigilan. Kinagat niya ang kanyang labi at tumango, well, I know. Napabuntong hininga si Ye Fan, ngayon, hindi ka na dapat hawakan ng pamilya Shuang, at hindi na magbanta si Shuang Faiyu, ikaw. Ako ang Panginoon ng aking buhay. Itinaas ni Han Yinsheng ang kanyang ulo, kumikinang ang kanyang mga mata, alam ko ang ibig mong sabihin, ngunit hindi mo asawa ang Miss Chu na iyon, tama. Hindi nagkaimik si Ye Fan sa kanan. Matengkad na ngumiti si Han Yinsheng, huwag kang mag-alala, hindi naman sa ayaw ko ng kahit sino, baka dahil paulit-ulit mo lang akong niligtas kaya nawalan ako ng malay. Baka ma-inlove ako sa ibang gwapong lalaki balang araw. Pagdating ng panahon, huwag kang magsisi. Ngumiti si Ye Fan, susubukan ko ang aking makakaya. Nagpout si Han Yinsheng at pinunasan ang gilid ng kanyang mga mata, medyo magaling ka. Ano, napakatapat mo. Pinakaayaw ko sa rotonda at mga lalaking nakakasalubong, sabi ni Han Yinsheng. Nakaramdam ng kaunting kakaiba si Ye Fan sa kanyang puso, paanong tila tinanggihan niya ito at sa halip ay binigyan siya ng karagdagang puntos. Pagkaalis ni Han Yinsheng, pumunta si Ye Fan sa kwadra ng Wufu. Dito, bilang karagdagan sa isang grupo ng mga bundok na nagpapahinga,
mayroon ding isang binata, na gumagawa ng ilang kakaibang paggalaw sa dayami. Ang gilid ng mukha ni Qingjun ay tila naglalaman ng libu-libong mga emosyon, ngunit siya ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin at nagpatuloy sa paggawa ng mga nakakalokong dance moves. Kung ang aksyong ito ay papalitan ng ibang tao, siguradong pawisan ito at hingal na hingal. Ngunit paulit-ulit na lang si Qingjun, na para bang hindi niya alam kung ano ang pagod. Siya ay isang makina, at siya ay gumagalaw ng mas maayos at mas malakas. Gayunpaman, nakakakita pa rin si Ye Fan ng ilang problema. Ang iyong mga galaw ay wala sa hugis, at ang epekto ng iyong pagsasanay ay lubos na mababawasan, sabi ni Ye Fan. Tumigil sa paggalaw si Qingjun, ibinaba ang kanyang ulo at sinabing, pasensya na, na-distract ako. Alam kong nasa harapan ko ang kaaway ng aking ama, ngunit hindi ako maaaring magmadali upang maghayganti. Maiintindihan na magambala. Inilagay ni Ye Fan ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib at nakangiting sinabi, sa totoo lang, lubos akong nagulat. Hindi ka nagmamadaling lumabas na may dugo, ngunit ito ay makatwiran. Bamulong si Qingjun, kung ako ito bago ako dumating sa Bangying, dapat ay tiniis ko ito. Hindi ako makapagpigil. Ngunit itinuro mo sa akin na mayroon kang lakas upang mapanalunan ang lahat. Hindi kita tinuruan, naiintindihan mo mismo. Nag-alinlangan si Ye Fan at sinabing, ngayon, sinuri ko at ni Miss Wu si Qing Qing. Tungkol naman sa impormasyon sa Ming Sect, namatay ang Qing Ming Sect dahil sa sibil na alitan mahigit 10 taon na ang nakararaan. Maaaring ulila ka sa kalamidad na iyon, ngunit hindi masyadong malinaw kung ano ang nangyari. Nakinig si Qingjun at excited na sinabi. Ibig sabihin, baka hindi ako sinasadya ng mga magulang ko. Tumanggo si Ye Fan, naiintindihan ko iyon, ngunit kailangan nating patuloy na suriin para malaman kung sino ang iyong mga magulang. Salamat, napakabuti. Nanginginig si Qingjun. Ikanaway ni Ye Fan ang kanyang kamay, ayos lang, maaari kang magpatuloy sa pagsasanay, tandaan na huwag umalis sa hugis. Hindi napigilan ni Qingjun na sumigaw sa kanya, Mr. Ye. Ako. Kung maglilinang ako ng ganito, may pagkakataon ba akong maghayganti? Lumingon si Ye Fan at sinabing, oo, ngunit kung gaano katagal ito ay depende sa iyong sariling pagsisikap. Nakinig si Qingjun, at tumigil sa pagsasalita, at nagpatuloy ng seryosong pagsasanay. Napabuntong hininga si Ye Fan, ang batang ito. Ano ang pakiramdam ng Mad Demon Ranwo na ginawa ito para sa kanya? Maging siya mismo ay kailangang magsanay sandali at magpahinga ng mahabang panahon. Sa panig ng Qingjun, kailangan lang niyang palitan ng kaunti ang kanyang enerhiya upang patuloy na magsanay, at hindi niya alam kung ano ang pagod. Pagdaraan sa likod na hardin, babalik na sana si Ye Fan sa kanyang silid, ngunit napansin niyang kausap ni Sylvia si Jenny. Jenny, alam kong gusto mo si Octavia, pero bagay sa inyong dalawa. Masyado akong busy ngayon, kaya wala akong panahon makipaglokohan sa iyo. Hehe. Sylvie, huwag kang magkunwaring nasa harapan ko, kung hindi dahil sa kakulaitan mo, paano ka magugustuhan ni October AV? Upang maimbestigahan kang kalapitang mababa ang lipad. Gumastos ako ng maraming pera, ngunit. Sa wakas ay alam ko na kung anong uri ka ng karumal-dumal na halimaw. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, medyo kakaiba ang boses ni Sylvie. Noong nasa academy ako, nagtaka ako kung bakit bigla kang bumaba ng kalahating semestre. Pumunta si Jenny sa tabi ni Sylvie, at sinabi sa mahinang boses na may mapangasar na mukha, kaya. Hindi naman sa umuwi ako para bisitahin ang may sakit. Ama, pumunta ka at magtagal kasama si Tantek. Naninigas ang katawan ni Sylvie at namumula ang kanyang mga mata, ikaw, anong sabi mo? Huwag na kayong magpanggap na inosente sa harap ng matandang babae. Hamak ka. You won't, tingin mo ba talagang tikom ang bibig ng mga nagligtas sa iyo noon? Ngumisi ng masama si Jenny. Kabanata 3978 The Devil's Summons. Anong ebidensya ang mayroon ka? Tanong ni Sylvie. Alalahanin na may isang alchemist na nagngangalang Roger sa mga tao sa search and rescue team. Patuloy na tumawa si Jenny, siya ay pinaghahanap ng Federation para sa paglabag sa Tabo Alchemy Clause, at ito ay isang kahilingan mula kay Stanley. Upang makatakas, handa siyang ipagpalit ang sekreto mo sa akin, ngunit syempre tumanggi ako. Pero, alam mo rin na demon summoner ako. Hindi mahirap gumamit ng mga demonyo para direktang magtanong sa mga kriminal at magsabi ng totoo. Pabirong sinabi ni Jenny, syempre pwede mong tanggihan, pero hanggat kumakalat ang balita, gusto mong sumama. Pagdating ng panahon, baka may mag-shoot ng story of your Sylvie and Tantek into a work of art. What do you think? Sylvie, alam mo, hindi nagbibiro si Jenny. Ang babaeng ito ay palaging itinuturing ang kanyang sarili bilang isang tinak sa kanyang mga mata mula pa noong akademya, at malamang na marami siyang nakolekta sa kanyang itim na material. Sinubukan niya ang kanyang makakaya upang pigilan ang kanyang pagkataranta, at matigas na nagtanong, ano ang gusto mo? Lalong hindi nakilala ang kasiyahan ni Jenny nang marinig ang pagbibitiw ni Sylvie. Hindi ako masyadong nagtatanong. Kung tutusin, isang kaklase. Basta kunin mo ang Silver Fox Knights at makaalis sa Hama. Mula ngayon, kung maglakas loob kang makitang muli si Octavie, sasaksakin ko lahat ng gamit mo. Umalis ka. Gusto mong wakasan ko ang komisyon. Napangisi si Sylvie, kung galit ka sa akin, puntahan mo lang ako, hindi ko hahayaang magdusa ang partner ni Silver Fox. Hindi sumang-ayon si Jenny, isa lang itong garbage Silver Guild, disbanded tapos dissolved, papayag ka ba o hindi?
Limitado ang pasensya ko. Luhaan ang mga mata, huminga ng malalim si Sylvie at ipinakita ang determinasyon. Kung ano ang gusto mo, tulad ng sinabi mo, bulok akong tao. Dahil ito ang kaso, ito ay masisira kapag ito ay nawasak. Hindi ko hahayaan na ang kasosyo ni Silver Fox ay magtaglay ng kahihiyan para sa akin. Pagkatapos magsalita ni Sylvie, tumalikod na siya at umalis. Ilang hakbang pa lang ay may nakita akong lalaking dumaan sa di kalayuan. Ikaw Fan. Mukhang nagtataka si Sylvie. Natagpuan din ni Jenny si Fan at hindi niya napigil ang sumimangot. Hindi man lang niya napansin na may lumalapit. Narinig mo lahat. Tumango si Fan at umamin. Malungkot ang mukha ni Sylvie at mapait na ngumiti, sa kabutihang palad, kung pumayag akong ilabas ang komisyon, tiyak na minamaliit mo ako. Alam kong hindi ka papayag, pero kung natatakot ka, hindi ka makakarating ngayon. Sabi ni Fan. Halos hindi umiyak si Sylvie nang marinig ang mga salita. Ang mga salita ng lalaki ay tumama lang sa pinakamalambot na bahagi ng kanyang puso. Ito ay tiyak na dahil siya ay nakikipaglaban sa mga anino ng nakaraan na maaari niyang ipilit na itayo ang Silver Fox. Hindi maisip ng mga tagalabas kung anong uri ng pressure ang naranasan niya. Humans from Bronze, hindi mo naman siguro alam kung ano ang Tantek di ba? Humakbang si Jenny sa pagkakataong ito. Tiningnan siya ni Fan nang walang pakialam, sa aking palagay, mas nakakadiri ka kaysa kay Tantek. Anong sabi mo? Mabangis na kumislap ang mga mata ni Jenny, matagal ko nang iniisip na hindi ka kaaya-aya sa mata, sinusubukan mo bang ligawan si kamatayan? Malumanay na tanong ni Fan, dahil ginagamit mo si Sylvie bilang bargaining chip para i-blackmail siya, hindi mo na dapat binanggit ito sa iba, di ba? Kumunot ang noo ni Jenny, saka ngumisi. Sabi, ano, gusto mo pa ring pigilan ang bibig ko? Parang hindi ko pa nabanggit dati, kaya madali lang. Tumango si Fan. Haha, boy, gusto mo bang pumatay ng tao? Baliw ka ba? Tumawa ng malakas si Jenny. Mukhang kinakabahan din si Sylvie, Fan, don't be impulsive. It's not worth it to offend the entire Stanley Blade for me. Si Fan ay walang masyadong sinabing kalokohan. Parang invisible martilyo, tinamaan ng gusto ang puso ni Jenny. Heartbreaker. Og. Agad namang nanginig ang katawan ni Jenny, na-distort ang ekspresyon sa sakit, napahawak sa puso, dumudura ng dugo. Sa katunayan, sa antas ng kanyang cultivation, kung siya ay magtanggol ng buong lakas, hindi siya masasaktan ng ganito kalubha, ngunit hindi niya inaasahan na si Fan ay tatamaan ng kulog. Napatulala din si Sylvie sa gilid. Anong ibig sabihin? Gayunpaman, si Jenny ay isang gold 4 na powerhouse kung tutuusin, kahit nakatamtaman ang pangangatawan ng summoner, nagawa pa rin itong panghawakan ng primordial spirit. Kahit na ang puso ay wasak, ang espiritual na kapangyarihan ay lumalakas pa rin. Napagtantong buhay niya ang nakataya, desperado na rin si Jenny na lumaban hanggang kamatayan. Nag-spray siya ng isang subo ng dugo sa lupa, gamit ang sarili niyang dugo bilang gabay, ginawa niya ang lahat para maglunsad ng napakalaking summoning formation. Sa isang iglap, ang lupa ay nasunog ng itim-pulang apoy ng demonyo, at ang kapangyarihan ng nagngangalit na mga demonyo ay tumalsik. Isang kahindik-hindik na ulo ng demonyo ang lumitaw sa mahusay na porma sayon. Tumawag ang Diablo. Bulalas ni Sylvie. Kung nais mong ipatawag ang hari ng mga demonyo, kailangan mo nang hindi bababa sa lakas ng isang gintong summoner, at sa parehong oras kailangan mong magbayad ng malaking presyo. Sa pangkalahatan, mas gugustuhin ng mga summoner ng demonyo na magpatawag ng mas malalakas na demonyo kaysa magpatawag ng demonyong hari. Pero halatang desperado si Jenny. Upang mabuhay at maghintay ng suporta, direkta niyang tinawag ang isang hari ng mundo ng demonyo. Tinatawag ang iyong pangalan. Terror Night Lord, Achilles. Isang itim na apoy na pandigma na hayop na may taas na higit sa 10 metro ang lumitaw, at ang ulo ng bundok ng hayop na pandigma ay isang balangkas na may nagniningas na mga mata. Sa itaas nito ay isang asul na mukha na demonyong kabalyero na may kulay abo-itim na mabigat na baluti at puting buhok na alampay, na may hawak na isang higanteng espada na nakabalot sa hindi mabilang na mga patay na kaluluwa. Naramdaman ang pamimilit nitong nakakagulat na puwersa ng demonyo, namutla na ang mukha ni Sylvie. Ang Horror Knight ay isang high-level na demonyo, at itong si Achilles ang hari ng pamilyang ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pinatawag talaga ito ni Jenny. Haha, haha. Nakita ni Jenny ang ekspresyon ni Sylvie, at ang kanyang bibig ay puno ng madugong ngiti, gusto mo akong patayin. Naghahanap ng kamatayan. Ikaw Fan, tumakbo ka. Hinayla ni Sylvie si Yesale, ngunit nalaman niyang hindi gumagalaw ang lalaki. Nakita ko si Fan na nakatingin ng diretsyo kay Achilles, na parang walang pressure sa kanya ang demonyong may nakakatakot na hininga sa buong katawan. Nadama ni Achilles na siya ay hinahamak, at natural na galit, at ang dakilang espada ay malapit ng mahulog. Ngunit sa kalagitnaan ng pag-indayog ng espada, biglang huminto ang paggalaw. Dahil pakiramdam nito ay kinulong ito ng isang puwersa na nakakatakot sa kaibuturan ng demonyo nitong kaluluwa. Hanggat ito ay maglakas loob na gumalaw ng kalahating minuto, ito ay mawawala. Pagkatapos ng lahat, siya ay nakipaglaban sa mundo ng demonyo sa loob ng hindi mabilang na taon, at si Achilles ay may maraming kaalaman. Ang ganitong uri ng panlaban na amoy ay tiyak na hindi mali. Natuklasan ng Horror Knight ang isang mas nakakatakot na pag-iral kaysa sa kanyang sarili. Damn it! Paanong ang summoner na ito ay nagudyok ng gayong pag-iral?
Huwag hayaang mamatay ito. Umalis ka na, naglabas lang ng salita si Yefan. Pakiramdam ni Achilles ay para siyang nakuryente, sa sobrang takot ay mabilis niyang iniligpit ang kanyang malaking espada at mapagpakumbaba niyang ibinaba ang kanyang ulo. Sa isang iglap, ang King of Horror Knights ay naging Fog of Grey at direktang tumakas pabalik sa Demon Realm. Nang makita ang eksenang ito, nanigas ang ngiti ni Jenny, at malamig ang kanyang dugo. Kabanata 3979 na bakit itatago ito? Hindi, imposible, paano? Siya ay nalilito at ayaw, ngunit higit pa riyan, ito ay takot at kawalan ng pag-asa. Napakabanal ng lalaking nasa harapan niya. Natigilan din si Sylvie, hindi maintindihan ang nangyari. Maaaring ang kabiguan ng True Vision ay dahil din sa iyo. Biglang nagising si Jenny sa mga sandaling ito. Hindi pa huli ang lahat para maunawaan bago ka mamatay, sabi ni Yefan. Bakas sa mukha ni Jenny ang takot, at sa wakas ay napagtanto niyang nasaktan niya ang isang taong hindi niya dapat sinaktan. Huwag mo akong patayin. Ngunit huli na ang lahat para sa kanyang sinabi, natapos na ni Yefan ang labanan. Si Jenny ay tinamaan ng gusto ng Heart Burial Lightning, at ngayon ay nabigo ang pagpapatawag sa Demon King, at ang konsumo ay masyadong malaki. Pinipilit lang ni Yefan ang pag-iisip, at lumuhad si Jenny sa lupa gamit ang dalawang tuhod, blanko ang kanyang mga mata, at ang kanyang primordial spirit ay ganap na nabasag. Jenny. Sa sandaling ito, isang malakas na sigaw ang nagmula sa gilid ng hardin. Ito ay si Kurato ng Stanley Blade, kasama ang ilang miyembro, na matagal nang na-overdo. Sa katunayan, napansin na nila ang malakas na kapangyarihan ng demonyo dito, ngunit dahil ito ay masyadong bigla, nag-alinlangan sila ng ilang sandali bago pumunta dito. Nang makita nilang binawian na ng buhay si Jenny, sinama ng tingin ni Kurato at ng iba pa sina Yefan at Sylvie. Sylvie, kahit na masaktan ka ni Jenny, hindi mo kailangang pumatay. Malinaw, hindi inakala ng lahat na kayang patayin ni Yefan si Jenny. Gulat na gulat si Sylvie sa mga sandaling iyon. Kung ikukumpara sa hindi pagkakaintindihan, ang mas inaalala niya ay kung gaano kalaki ang tinatago ni Yefan. Ang lalaking ito. Ano ang pinanggalingan? Hindi si Sylvie ang pumatay. Biglang lumabas si October Ovi mula sa likod ng mga tao. President, ano ang sinabi mo? Nagulat si Kurato at ang iba pa. Sinabi ni Octavius, dapat nakita mo ito, ipinatawag lang ni Jenny ang nakakatakot na Panginoong Kabalyero, ang Demon King na si Achilles. Lumapit na ang kapangyarihan ni Achilles sa Star God, umaasa sa isang Sylvie na walang Silver Dragon. Sa tingin mo ba malalampasan mo si Achilles at mapatay si Jenny? Ang lahat ay natigilan at hindi maiwasang tumingin kay Yefan, ngunit sa isang tansong tao, mas imposible pa. Napaka-puzzle nga nila, kahit matalo si Jenny ng isa sa dalawa, hindi siya namatay ng ganoon kabilis. Pero presidente, walang ibang tao dito maliban sa kanila, pagdududa pa rin ni Kurato. Tinanong ni Octavius, Sylvie, maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang nangyari ngayon? Natural na hindi marunong magsalita si Sylvie. Nakapatay ako ng mga tao, pag-amin ni Yefan sa oras na ito. Natigilan ang mga tao sa Stanley, at biglang nagtanong si Kurato, anak, kaya mo bang patayin si Jenny? Kung hindi ka naniniwala, kalimutan mo na, sabi ni Yefan. Ang mga mata ni October AV ay kumikislap, at sinabing, mukhang hindi mo malinaw na nakita kung sino ang pumatay kay Jenny. Oo, ang asasin na kayang pumatay kay Jenny ng napakabilis, kung ikaw ang nasa eksena, tinatayang makakaligtas ka rin. Hindi. Kung tama ang hula ko, malamang na ang pumatay ay isang shadow, na uri ng asasin. Tumango si Kurato at ang iba pa nang marinig nila iyon, at iyon lang ang tanging paraan para maipaliwanag ito. Hindi napigilan ni Sylvie na makahinga ng maluwag, ngunit hindi niya inaasahan na ang pagsusuri ni October Ovi ay talagang makakatulong sa kanila, na talagang nagligtas sa gulo. President Otovi. Ito. Anong nangyayari? Nagmamadaling lumapit sina Wu Hengtong at Wu Aofeng, at lahat sila ay mukhang hindi mapalagay nang makita nila ang pagkamatay ng Vice Chairman. Lumapit si Octavius at umalma, hindi na kailangang magpanik kayong dalawa, dapat nakilala ni Jenny ang Shadow, na uri ng asasin na dumating upang pumatay, at sa kasamaang palad ay namatay. Anino? Nagbago ang pamilya ng mandirigma. Shadow, kilala rin bilang Shadow Killer. Ito ay isang uri ng espesyal na propesyon na pinapaboran ng madilim na Diyos. Kung ikukumpara sa mga ordinaryong asasin, mas mahusay itong magtago sa dilim at anino. At siya ay isinilang na may napakataas na pangunawa sa pagpatay, at ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban sa dilim ay higit pa kaysa sa mga ordinaryong mamamatay tao. Ngunit bilang isang mananampalataya ng masamang Diyos, ang anino ay hindi tinatanggap ng regular na guild, at gumagana lamang sa madilim na organisasyon. Maaaring ang pamilya Gao ay nakipagsabuatan sa madilim na organisasyon upang patayin ang nakatatandang kapatid na babae at imbitahan ang mga anino. Galit na sabi ni Wu Aofeng. Mahirap sabihin, pagkatapos ng lahat, inimbitahan namin si President Octavius ng Stanley Blade. Talagang mahirap para sa mga ordinaryong asasin na magtagumpay, mataimtim na sinabi ni Wu Hengtong. Mahigpit na sinabi ni Otave, huwag kang mag-alala, ang pagkamatay ng Vice-Presidente ay hindi makakayanan ng aming kalooban ng Stanley Blade. Mas maingat naming paprotektahan si Miss Wu, at hindi na namin hahayaang muli itong samantalahin ng mamamatay tao. Pagkatapos ay tanungin mo lang si Pangulong Otave, sabi ni Wu Hengtong na kinakabahan. Hindi nagtagal, kinuha ng mga taga Stanley Blade ang katawan ni Jenny.
Isang kaguluhan din ang ginawa ng UFO na lahat ng damo at puno. 3 patong sa loob at 3 patong sa labas, para maiwasang muling umatake ang tinatawag na anino. Sa kalagitnaan ng gabi, nanatili si Yefan sa kanyang silid, malayang ginagamit ang kanyang utak upang ipagpatuloy ang pag-aaral ng iba't ibang kultura ng Golden Civilization. Alam niya na ang pansamantalang kaligtasan ay dahil lamang sa pagpupursige ni Lao Lin at sa sarili niyang mababang loob. Ngunit hanggat laging nabubuhay ang ikalimang asawa, hindi siya madaling pabayaan ng templo o ng kawalang hanggan. Sa harap ng mga pag-iral na ito, ang nais niyang pagbutihin ay hindi lamang ang kanyang sariling lakas sa pakikipaglaban, kundi pati na rin ang kanyang pananaw. Kailangan niyang malaman kung saan nanggaling ang mga tagahatol na ito at kung ano ang kanilang pinapahalagahan upang makipagkompetensya sa kanila. Kinatok ang pinto. Yefan, pwede ba akong pumasok? Mahinang tanong ni Sylvie sa labas ng pinto. Anong problema? Casual na tanong ni Yefan. Gusto kong makausap ka, sabi ni Sylvie. Saglit na nag-alinlangan si Yefan, tumayo at naglakad, binuksan ang pinto. Sa kamay ni Sylvie, may bitbit siyang 2 malalaking bote ng plated specialty wine. Uminom. Tanong ni Sylvie. Napabuntong hininga si Yefan, alam niyang nalilito ang babae at gustong makipag-usap sa isang tao. Pagkasara ng pinto, umupo ang dalawa sa mesa at nagsimulang uminom. Pagkatapos ng 3 tasa, naglakas loob si Sylvie at nagtanong, ikaw. Sabi mo Octavius, alam mo bang pinatay mo si Jenny? Bahagyang tumawa si Yefan, kung talagang iniisip niya, o anong anino ang pumatay kay Jenny, dapat kang dumiretso sa Wuyanshu, sa halip na manatili sa eksena para gumawa ng mga kwento. Talaga, pero bakit niya itinago para sa atin? Kumunat ang noo ni Sylvie. Maaaring nagalit siya kay Jenny, o ayaw niyang maging masama sa amin, o gusto niyang magpigil sandali. Sabi ni Yefan, syempre, baka dahil lang sa gusto kanya, kaya gusto ka lang niyang ipagtanggol. Napangiti si Sylvie ng mapait. Kilala ko si Octavie, medyo may gusto siya sa akin, pero mas pinapahalagahan niya ang Stanley Blade at hindi niya isasakripisyo si Jenny para sa akin. Walang halaga ang mga patay, Ota. Ginawa lang ni Wei ang pinakamahusay na pagpipilian para sa kanya, sabi ni Yefan. Ang mga mata ni Sylvie ay kumikislap at tumingin siya kay Yefan ng malalim, kung gayon. Bakit mo pinatay si Jenny? Mukhang walang pakinabang sa iyo ang pagpipiliang ito, tama ba? Ito ang hiniling niya, dahil gusto niyang makapinsala sa iba, kailangan mong maging handa sa pag-iisip para mapatay, sabi ni Yefan. Salamat. Ngumiti si Sylvie at sinabing, sa totoo lang, nalaman ko na ito ngayon. Ang ilang mga sekreto ay malalantad sa madaling panahon, at walang paraan upang itago ang mga ito. Para bang may malaking determinasyon, ininom ni Sylvie ang alak. Sa dulo, may lasing na pula sa mukha niya. Itinuro ng babae ang kanyang asul na kristal na prosthetic na mata at ngumiti ng malungkot. Yefan, alam mo ba na ang mata na ito ay nabulag ni Tantek? Kabanata 3980 hindi ko maintindihan. Tumigil si Yefan sa pag-ihaw, nakatingin sa babae na may walang katapusang kalungkutan sa kanyang ngiti, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Nagtaka nga siya kung bakit kailangan pang magsuot ng prosthetic na mata ni Sylvie imbes na ibalik ang eyeball. Kahit na ang kristal na mata ay maaaring makipagtulungan sa kanyang malalim na kahulugan at palakasin ito, tila hindi ito partikular na kinakailangan. Ito ay lumabas na ang pinsala sa eyeball na ito ay napaka-espesyal. Bagaman ako ay ipinanganak sa Fizz, ako ay mula lamang sa isang ordinaryong pamilya ng mga karera ng pilak. Upang mapili ng akademya, ang aking mga magulang ay nagbigay ng malaking pag-asa sa akin. Pagkatapos pumasok sa akademya, isinasaalang-alang ko ang aking sarili na magtrabaho ng gusto, hindi bababa sa sinumang kaklase. Ngunit ang lugar na iyon ay isang mapangahas na lugar ng pagtitipon para sa mga henyo. Kahit anong pilit ko, may mga taong hindi makakahabol. 10 upuan ang mataas sa itaas. Ang isang maliit na karakter na tulad ko ay mapapanood lamang sila mula sa malayo sa karamihan ng tao. Sila ang mga pangunahing tauhan ng hinaharap ng malaking mundo, at ang pinagtutuunan ng pansin ng templo. Ang top 50 ay karamihan ay mula sa mga gintong maharlika, sila ay nakatadhana na ito ay magiging target ng lahat ng pangunahing sibilisasyon at imperyo. Noong oras na iyon, umaasa lang akong maabot ang nangungunang 100 na medyo magaling. Ang akademya ay sumisipsip ng mga bagong mag-aaral sa lahat ng oras, at mayroong isang tuloy-tuloy na daloy ng mga nagtapos. Ang nangungunang 100 ay talagang hindi karaniwan. Ngunit hanggat maaari kang mag-rank sa nangungunang 100, maaari kang manalo ng isang magandang trabaho sa ginintoang sibilisasyon. Ang aking mga magulang, at ang aking nakababatang kapatid na lalaki. Inaasahan nilang lahat ito. Ang pamilyang ito ay talagang nagugat sa Fizz. Mapait na ngumiti si Sylvie, upang makamit ang layuning ito at hindi pabayaan ang aking mga magulang, ayaw kong palampasin ang anumang pagkakataon. Sa aktwal na combat test na iyon, pinili ko ang isang mas mahirap na pagsubok kaysa sa mga nauna. Sa isang mataas na lugar, gusto kong ma-promote sa lalong madaling panahon. Bilang resulta, sa isang latian, nakilala ko ang halimaw na iyon. Speaking of which, hindi napigilan ni Sylvie na manginig, hawak ang kamay ng wine glass, na para bang anumang oras ay ilalagay niya ang baso. Ngumo. Matapos huminga ng malalim, nagpatuloy si Sylvie, nakakita lang ako ng mga tala tungkol kay Tantek sa mga aklat noon. May malaking agwat sa lakas sa pagitan ng pagiging adulto at pagkabata ng halimaw na ito.
Sa oras na iyon ay halos hindi ko naabot ang ginto. Nagkaroon ako ng kislap ng pag-asa. Sa pag-iisip na ang ganitong uri ng halimaw ay may mababang katalinuhan, marahil ay maaari kong talunin ito ng mga kasanayan. Bilang resulta, lumalabas na sobra kong pinahahalagahan ang aking sarili. Hinaplos ni Erway ang kanyang prosthetic na mata at sinabing, hinatak ako sa kuweba sa ilalim ng latian, ang dilim doon, ang baho doon, hindi ko malilimutan. Sa loob ng higit sa isang buwan, araw-araw akong nasa loob, laging lumalaban sa halimaw na iyon. Ito ay pumulupot sa akin, pinutol ko ang mga galamin nito, nag-spray ito ng asido, at ang tanging na ipagtanggol at naiwasan ko lang. Ang mata na ito, sa oras na iyon, ay pumasok sa asido, ganap na bulag. Sa kabutihang palad, ang halimaw na iyon ay matagal nang nakabaon sa lupa, at isang sapat na malaking network sa ilalim ng lupa ang nahukay, na nagbigay sa akin ng maraming sulok upang itago. Mamaya, ang aking mga sandata ay nasira, at ang aking baluti ay nasira din. Ito ay ganap na nasira, wala akong dalang gamit, ako ay makakain lamang ng ilang mga surot sa latian. Napakunot ang noo ni Yefan, bagamat hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata, ngunit sa pakikinig lamang sa kwento ni Sylvie, ramdam na niya na ang sakit ng babae noong mga oras na iyon ay may kaugnayan sa kawalan ng pag-asa. Sinabi ni Sylvie na may pulang mata, makalipas ang mahigit isang buwan, nakita ng search and rescue team ang markang iniwan ko sa labas at nakita ang pugad ni Tantek. Isang Amerikana. Hindi ko malilimutan, ang ibang mga tao ay tumingin sa akin na parang hindi sila nakatingin sa isang tao, ngunit isang nawasak na laruan. Malungkot na ngumiti si Sylvie, maiintindihan ko rin pagdating ng panahon, kahit anong sabihin ko, walang maniniwala na magiging malinis ako pagkatapos makulong ni Tantek ng isang buwan at bulag ang isang mata. Yefan, tumingala si Sylvie sa lalaki, naniniwala ka ba? Inosente ako. Tumango si Yefan ng walang pag-aalinlangan, syempre. Bakit? Bakit ang prangka ng mga lalaki? Hindi ba obvious? Kung talagang na-violate ka ni Tantek, paano ka makakaligtas? Ayon sa laki ng halimaw na iyon. Pabayaan ng isang buwan, hindi mo kayang tiisin ito ng isang oras, mahinahong sabi ni Yefan. Sabihin. Namula si Sylvie at saglit na hindi nakapagsalita, pagkatapos ay nagngalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, ikaw, hindi ka ba maaaring maging mas magalang? Natawa si Yefan at sinabing, Captain, kapag ang mga tao sa mundo ay tumitingin sa magagandang babae, sila ay may posibilidad na maging preconceived, at magkakaroon sila ng ilang mga pagdududa. Magandang ideya. Para sa mga taong iyon, mas gugustuhin nilang maniwala na nilabag ka ng isang tangke kaysa maniwala na nagsumikap ka ng isang buwan at pinanatili ang iyong dignidad. Sa ganitong paraan lang sila makaramdam ng saya sa kanilang mga puso, parang ang hindi mo makukuha ay madaling makuha. Sa huli, hindi naman sa hindi nila naiintindihan, kundi sa ayaw nilang intindihin. Sa aking opinyon, hindi mo kailangang pakialam kung ano ang iniisip ng mga taong ito, dahil hindi nila ito karapat-dapat. Napatulala si Sylvie sa lalaki, at hindi na napigilan ang muling pagpatak ng mga luha. Anong problema dito? Naniniwala akong okay ka lang. Nakangiting tanong ni Yefan. Habang nagpupunas, humihingi ng tawad si Sylvie, I'm sorry. I'm just too happy. Nasuspend ako sa paaralan noong panahong iyon dahil sa matinding trauma. Alam ito ng aking mga magulang at tiningnan ito ng kakaibang mga mata. Ako. Kahit na magpaliwanag ako, patuloy lang nila akong kinukumbinsi na huwag itong ilik. Alam kong hindi sila naniniwala sa akin. Kung may mga taong tulad mo na handang sabihin sa akin iyon, kung gayon napakaganda. Dumampot ng tissue si Yefan at ibinigay ito. Okay, kahit nakakaawa ka, wala ka lang kumpara sa mga babaeng namatay talaga sa kamay ni Tantek. Sabi ni Yefan na may masamang tingin, malapit na, umiiyak na parang batang lalaki. Mukha siyang babae. Walang imek si Sylvie, bakit ka ba ganyan? Matanda na ba ako? Galit siya at gusto niyang tumawa. Ngumuso si Sylvie at mapaglarong sinabi, hindi nakakagulat na si Miss Han at Miss Wu ay lihim na nangako sa iyo, alam mo talaga kung paano hatakin ang puso ng mga babae. Stop talking nonsense, I'm afraid you cry like this. Bumaba ka at antalahin ang seryosong negosyo. Sa sandaling ito, inubos ni Yefan ang kanyang baso ng alak at tumayo. Seryoso. Nagtaka si Sylvie, ano ang problema? Naglakad si Yefan sa pintuan at kinawit ang kanyang daliri, halika, may ipapakita ako sa iyo na kawili-wili. Kahit na siya ay nakaranas ng isang malaking emosyonal na kaguluhan, ngunit kung tutusin, si Sylvie ay nagkaroon din ng maraming karanasan, kaya mabilis niyang kinuha ang kanyang kalooban at sinundan siya palabas. Alam niya na nang sabihin ni Yefan ang negosyo, ito ay talagang kakaiba. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.